Ito si Bayer, ang pinuno ng Scarlet Sword Guild, isang grupong binubuo ng mga rank na miyembro. May lumitaw na bagong dungsyon at napagpasyahan nilang pasukin ito, kasama ang isang mahinang bata para lang buhatin ang kanilang mga nakuha. Nagsimulang ubusin ng grupo ang mga halimaw, pinapatay sila ng isa-isa nang walang kahirap-hirap. Nang mamatay na ang lahat ng halimaw, sinimulan na ng bata ang kanyang trabaho. Doon na may isang napakalakas na sigaw na gumulat sa lahat. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang rank E na Minotaur ang lumitaw sa loob ng isang rank E na dungsyon na talagang walang katuturan. Nagpanik ang Scarlet Sword dahil alam nilang wala silang laban dito. Doon na sinaksak ni Bayer ang tagabuhat, idiniin ang kanyang espada sa likod nito. Habang nakadapa siya at dumudugo, gumamit ng mahika ang guild para akitin ang halimaw papunta sa bata at saka sila tumakas. Kinabukasan, ibinigay ng Scarlet Sword Guild ang kanilang ulat kay Guildmaster Lankars, na nagsasabing lumitaw ang Minotaur, at sa kasamaang palad ay napatay si Rude. Wala silang nagawa, pero nangyari ang hindi inaasahan. Pagbukas ng pinto, nanigas ang lahat dahil himalang buhay pa ang bata. Namutla ang Scarlet Sword. Alam ni Bayer na tapos na siya, kaya tinakot niyang papatayin ang bata kung magsasalita ito. Sinubukan siyang kaladkarin ng 3 palabas ng guild bago pa siya makapagsabi ng totoo. Nang subukan nila siyang galawin, hindi nila magawa. Hindi siya natinag. Ibinuka ng bata ang kanyang bibig at sinabi ang lahat, na ginamit siya ng Scarlet Sword bilang pain para makatakas. Gumamit ng mahika ang isang babaeng may kakayahang malaman ang kasinungalingan at nakumpirmang nagsasabi ng totoo ang bata. Nawala sa sarili si Bayer at sinugod ang babae gamit ang kanyang espada. Ngunit bigla na lang, sinangga ng bata ang atake at bumitaw ng napakalakas na suntok na nagpatalsik sa pinuno ng guild sa pader. Nagulat ang buong kwarto, hindi maintindihan kung paano naging ganoon kalakas ang rank na batang ito para pabagsakin ang isang rank at tapusin mag-isa ang isang dungsyon sa pamamagitan ng pagpatay sa isang rank E na boss. Ito si Rude at hindi siya naging ganito kalakas kailanman. Siya ang may pinakamababang rank na adventurer dito. Wala siyang anumang kakayahan sa pakikipaglaban. Ang tanging espesyal na kakayahan niya ay ang pagpapawalang bisa sa mga epekto ng lason, paralysis, at miasma na talagang walang silbi sa pagpatay ng mga halimaw. Dahil doon, hindi siya kailanman nakapasok sa anumang tunay na party. Ginugol ni Rude ang mga araw niya sa Miasma Labyrinth, isang lugar na kinamumuhian ng bawat adventurer dahil sinisira ng hangin ang stats ng sinumang papasok doon. Pero dahil immune siya, nangungulekta siya ng mga halamang gamot sa loob para ibenta, para siyang basurero ng dungsyon. Sa quest house ng dungsyon, pumunta siya para tingnan kung may bagong dungsyon kung saan pwede siyang makakuha ng mga gamit at yumaman. Sinabi rin ng babae sa kanya na mayroon nga, pero para sa rank E lang. Agad na nadismaya si Rude. Doon na siya inimbita ni Bayer para maging tagabuhat ng kanilang guild. Dahil hindi alam ang aasahan, pumayag siya. Kaya pumunta sila sa dungsyon at pinatay ang mga halimaw. Lumitaw ang Minotaur at nangyari ang pagtataksil kung saan iniwan siyang mamatay kahit sugatan pa. At sa pinakamababang rank, tumanggi si Rude na mamatay at lumaban para mabuhay. Pero masyado na siyang ubos para maiwasan ang atake ng boss. Sobrang lakas ng suntok kaya nabiyak ang sahig at pareho silang nahulog mula sa 4th floor ng dungsyon. Paggising niya, bumagsak ang Minotaur sa ilalim niya kaya nagsilbi itong unan na nagligtas sa buhay niya. Pero kahit ganoon, wasak na wasak siya at nagdurugo. Dahil walang healing magic, oras na lang ang bibilangin bago siya mamatay sa gutom o sa kanyang mga sugat. Nagsimula ng kainin ng gutom ang isip niya. Kahit na may panganib na mamatay o maging halimaw, sinimulan niyang kainin ang Minotaur. At sa halip na mamatay o mabaliw, sumama ang mana ng Minotaur sa kanyang katawan. Tumayo si Rude na may lakas na wala siya dati, may mas madilim na orang nakikita sa mga mata niya. Nang lumitaw ang kawan ng mga halimaw, ginamit niya ang pag-ungal ng Minotaur para takutin sila. Ginamit din niya ang kakayahan sa pagpapalakas ng katawan at pinagpapatay ang lahat ng paniki. Nang kainin niya ang mga sumunod na halimaw, nakakuha pa siya ng mas maraming kakayahan, echolocation mula sa mga paniki. At doon nagsimula ang kanyang pag-usbong, pinapatay ang bawat halimaw, kinakain sila, at nagiging mas malakas. Bawat halimaw na kinain niya ay nangangahulugang mas maraming lakas at kakayahan. Wala na ang takot na batang nanginginig makakita lang ng dada. Ang naglakad palabas sa labyrinth na yon ay isang ganap na kakaibang nilalang, isang mas malakas na bagay. Matapos makaligtas, pumunta sa Guildmaster, sinabi ang totoo, at pinatunayang mas lumakas siya. Tinawag siya sa isang pribadong kwarto kung saan ipinakita ng master na nauunawaan niya ang lahat ng pinagdaanan ni Rude. Sinabi rin niya na naaresto ang 3. Bilang kabayaran, nakatanggap si Rude ng 20,000 barya. Dahil may pera na sa bulsa, pwede na siyang kumain ng kahit anong gusto niya o i-upgrade ang kanyang mga gamit. Pero napagpasyahan ni Rude na bumili ng magic bag at bumalik sa Miasma Labyrinth para subukan ang mga bago niyang kapangyarihan. Ang dating mahirap ay masyado na ngayong madali. Tiningnan niya ang kanyang status at nanigas dahil nasa level 42 na siya na may napakaraming kakayahan. Pumunta siya sa bawat palapag, pumatay at kumain ng mas marami pang halimaw para makakuha ng maraming kakayahan hanggat maaari.
Sa 24th floor, pinalibutan siya ng isang grupo ng mga sundalong butiki na lumalaban gamit ang mga taktika sa digmaan, kabilang ang isang general sa level 32 na may kakayahang mag-utos. Binasa ni Rude ang kanilang estratehiya, inactivate ang kanyang kakayahan sa lakas, at sinira ang kanilang depensa. Ginamit niya sila bilang tuntungan para sumulong at tamaan ang general. Nagalit ang general at sinubukang gumanti, pero hindi man lang natinag si Rude salamat sa kanyang kakayahang katawang asero. Pagkapatay sa isa sa mga sundalo, nag-alsa ang iba at sinubukan siyang sugodin. Gamit ang kanyang kakayahang magmanipula ng sapot, lumayo siya sa mga butiki, at pinakawalan ang kanyang kapangyarihan para maikulong silang lahat sa isang nakakakuryenteng sapot. Ngayong hindi na makagalaw ang sinuman sa kanila, alam ni Rude na tapos na ang laban kaya pinugutan niya ng ulo ang boss. Oras na para sa karne ng butiki. Nagpa siya rin siyang subukan ang magic bag na binili niya gamit ang pera ng guild. May ekstrang espasyo sa loob ng bag at pagkasara nito, nawawala ang bigat. Nilabas ni Rude ang kanyang mga gamit at pampalasa para maluto na niya ng maayos ang karne ngayon. Noon sa nakatagong palapag, kumain lang siya para mabuhay. Matagal na siyang naghahanap ng totoong lutong pagkain simula noon. Hiniwa niya ang karne at ipinirito ito sa kawali. Bago pa mantikman, naiisip na niya kung gaano sasarap iyon kapag naluto. Tapos kumagat siya ng una at napakasarap. Kahanga-hanga ang lasa ng maayos na pagkaluto sa karne ng halimaw. Iniisip ni Rude na baka maadik siya rito dahil hindi niya inasahang ganito ito kasarap. Habang kumakain, napansin niyang nakakuha siya ng mga bagong kakayahan. Kaya napaisip ulit siya kung bakit napakasarap ng karne ng halimaw. Baka may kinalaman ito sa mahika nila. Lahat ng kakayahan mula sa Minotaur, Armor Spider, at Evil Eye ay naging kapaki-pakinabang. Tungkol naman sa mga halimaw na hindi pa niya nasusubukan ang kakayahan, nandyan ang Thunder Wolf at ang Black Serpent. Maganda ang pakiramdam pagkatapos kumain kaya napagpasyahan ni Rude na susubukan niyang kumain pa ng ibang klase ng halimaw pabalik. Tapos naalala niya ang butiking may kakayahang pamalit. Pagkatapos noon, dumiretso siya sa 21 floor at nagpatuloy sa pangangaso. Habang lumalaban, ipinakita niya ang lahat ng klase ng kakayahan, kabilang na ang balabal na kidlat mula sa mga lobo. Ang huling grupong tinalo niya ay binubuo ng mga halimaw na nakatuon sa mga status effects. Pagkatapos noon, nagluto siya ng karne ng palaka at mga putahe ng insekto. Ginawa niya itong pritong karne, at napakasarap nito kaya nagsimula siyang humiling na sana may kasama itong beer. Matapos ang ilang kagat, nakakuha pa siya ng higit pang kakayahan. Venom, pagbabago sa temperatura, powder ng lason mula sa kaliskis, powder na nakakaparalisa mula sa kaliskis, at aerial slash. Habang ninanamnam ang malambot na karne ng palaka, nakarinig siya ng pagbagsak at pagkatapos ay boses ng tao. Nag-isip siya kung talagang nakarating ng ganito kalalim ang ibang party ng adventurer. Mabilis na inilagay ni Rude ang lahat sa kanyang magic bag at naglakad para tingnan. Bihira lang makatagpo ng iba dito sa ilalim, at umaasa siyang makipagpalitan ng impormasyon kung makikita niya sila. Sa ibang bahagi sa palapag na yon, may isang grupo ng mga adventurer na malubhang nakasugat sa isang babae. Mukhang hindi naging madali ang laban sa kanya. Sabi ng isa sa kanila ay masyadong maraming mahika ang ginamit niya para ipagtanggol ang kanyang sarili. Inalis ng leader ng party ang kanyang hood at lumabas na isa siyang elf. Habang iniisip nila kung magkano mabebenta ang isang babaeng elf, narinig nila si Rude sa likuran na nagsasabing umasa siyang makakita ng mga palakaibigang mukha. Lumabas siya at sinabing hindi niya alam ang buong kwento, pero hindi siya manonood lang habang umaatake sila ng babae. Tinanong ng leader ng grupo si Rudy kung sino siya. Binalaan siya ng elf na tumakbo dahil mga adventure hunter ang mga lalaking ito. Naalala ni Rude na may narinig na siya tungkol sa mga taong tulad nila. Lahat sila ay mga high-rank na adventure. Nabasa niya ang kanilang mga level pero hindi ang kanilang status o skills. Ang kanilang leader na si Falzus ay level 65. Nagulat si Rude doon at napaisip kung gumagamit ba sila ng concealment skill o anti-magic item. Inutusan ni Falzus ang mga tauhan niya na patayin si Rude. Hinihintay nila ang utos na yon at ang unang sumugod ay isang baliw na lalaki na nakalabas ang dila. Mukha siyang burara pero mabilis siya at matindi ang stamina. Pinuri ng baliw si Rude dahil hindi ito umatras at inasar naman siya ni Rude na kaya lang iyon dahil mahina ang kalaban niya. Iyon ang nagpagalit sa kanya. Sa sobrang galit, sumigaw siya na dudurugin niya ang bungo ni Rude, pero nang makalapit siya ng husto, naisahan siya ni Rude. Sinalag niya ang atake at agad na dumura ng lason sa mukha nito gamit ang Venom skill. Sumigaw si Zarya habang nagsisimulang matunaw ang kanyang mukha. Natulala ang iba at naisip nilang isa ring halimaw si Rude. Alam ni Rude na padalos-dalos ang estilo niya at hindi tulad ng sa normal na adventurer, pero ganito nakaligtas sa mga labyrinth ang isang mahinang tulad niya. Napaisip si Talzas kung unique skill ba ang lasong iyon. Ngayon ay nag-iingat na siya at hindi na minamaliit si Rude. Inutusan niya ang dalawa niyang natitirang kasamahan na sumabay sa kanyang umatake, at sabay-sabay silang tatlong sumugod. Muntik nang hindi maiwasan ni Rude ang mga atake nila, at alam niyang isang pagkakamali lang ay mamatay siya.
Tapos ay naging masyadong mabilis si Falzus at sinipa siya ng malakas sa mukha. Saktong ginamit ni Rude ang steel body para hindi siya mawasak ng tama. Kahit na ganun, napatalsik pa rin siya sa isang lesyan dahil sa lakas nito. Sigurado si Falzus na dapat ay nabali ng sipang iyon ang lead ni Rudy. Kaya kung buhay pa siya, mas matibay siya kaysa sa inaasahan. Nagbanta ang isa sa mga lalaki na tatapusin na niya si Rude. Sa halip na lumaban, tumakbo si Rude palayo papunta sa kabilang direksyon. Sinigawan siya ng lalaki na huwag na siyang tumakas ngayon. Sinubukan niya itong habulin pero pinigilan siya ni Falzus at ipinaliwanag na nakakalason ang lesyan. Kahit sino mang pumasok ng masyadong malayo ay baka hindi na makabalik. Sinabihan niya ang kasamahan niyang maghintay dahil sigurado siyang hindi rin makakaligtas si Rude doon. Nainis si Rude at napaisip kung hanggang kailan sila maghihintay sa tabi ng lesyan. Tapos ay na-realize niya na sinuwerte siyang bumagsak sa nakakalason na lesyan sa gitna ng lahat ng miasma na ito. Mabilis umubos ng stamina ang nakalalasong hamog sa paligid nito at hindi nagtagal, pagod na agad ang mga hunter pagkalipas ng humigit kumulang 10 minuto. Hinihintay ni Rude na humina sila pero alam din niya na kapag tumagal pa ito, mas lalo lang mahihirapan ang sugatang elf. Kaya naglakad siya pabalik kina Falzus at sa iba pa, sabay tanong kung ano ang pakiramdam na harapin ang lason at miasma. Sinabi ni Falzus at ng kanyang mga kasamahan na naging malaking sagabal si Rude sa pag-aakalang siguradong pagod na rin siya. Sinabi ni Rude na hindi tumatalab sa kanya ang mga status effect kaya wala siyang ideya kung gaano kalala ang pakiramdam nila. Natigilan si Falzus. Hindi siya makapaniwala na may abnormal status nullification ang isang hamak na tulad ni Rude. Sa galit niya, nag-utos siya ulit na umatake at nagsimula na naman ang laban. Pero ngayon ay hindi na sila makasabay kay Rude dahil naipon na ang miasma sa loob nila at napababa nito ang kanilang stats. Kahit ang sneak attack nila ay pumalpak ng gamitin ni Rude ang steel body para patigasin ang sarili niya kasunod ng lightning cloak. Malubha silang napaso ng direktang kuryente, kahit na sinubukan pa ng isang adventurer na gumawa ng isang huling desperadong dalaw. Tinapos iyon ni Rude gamit ang aerial slash. Nagulat si Falzus kung gaano karaming atake ang kayang gawin ni Rude. Tinanong niya kung bakit may monster skills ang isang tao. Sinabi sa kanya ni Rude na hindi siya obligadong sumagot. Tapos ay nagsimula na ang huling labanan. Si Falzus laban sa miasma scavenger. Alam ni Falzus na dapat ay nakalalamang siya sa normal na laban sa isang tao, pero naglagay sa kanya sa malaking dehado ang miasma. Sa isang mahalagang pagkakataon, gumamit siya ng agility enhancement para gumalaw ng mas mabilis. Sumagot si Rude gamit ang physical boost at ipinakita na kayang talunin ng purong lakas ang bilis. Sapat na ang lakas na yon. Ang level 65 na si Falzus ay bumagsak sa miasma scavenger. Inamin ni Rude na kung wala ang lason at miasma, malayo ang lamang ni Falzus sa kanya. Nagpasalamat ang elf kay Rude dahil sa pagliligtas nito sa kanya, at sinabi naman niya na hindi niya pwedeng basta-basta na lang siyang iwanan doon. Nagpanggap siyang matapang kahit na nasasaktan pa rin siya ng miasma. At nagsimulang mapaisip si Rude kung bakit nasa ganitong lugar ang isang elf at kung ano ang dahilan kung bakit siya hinahabol ng mga adventurer hunter. Pero sunod-sunod ang mga sorpresa nang biglang umatake ang isang higanteng gamu-gamu. Isa itong level 37 na halimaw, walang masyadong espesyal. Tinaga ito ni Rude na sinasabing hindi siya matatalo sa laki lang. Gumamit siya ng aerial slash pero napatalsik siya sa biglaang pagsugod ng halimaw kaya naudlot ang malinis na pagtapos. Nagtalsikan ang mga debris papunta sa elf dahil sa pagbagsak, pero muntikan lang siyang masaktan at nakaiwas siya. Muling gumamit si Rude ng aerial slash, at sa pagkakataong ito ay matindi ang tama nito sa higanteng gamu-gamu, pero mabilis na nakabawi ang halimaw at nagkalat ng nakakaparalisang kaliskis papunta sa kanya. Siguradong hindi iyon ubra. Sinabihan ito ni Rude na walang epekto sa kanya ang paralisis at nakalimutan niyang nandoon pa rin si Alicia. Isa siyang elf, pero hindi ibig sabihin nun ay may special siyang resistance. Kahit na ganun, nakahanda siya. Gumamit siya ng wind magic para tangayin ang mga kaliskis palayo na nagpabigla kay Rude. Hindi nagtagal, pinatay niya ang halimaw. Sa pagkamangha, tinanong ni Alicia kung bakit walang talab sa kanya ang paralisis. Tinanong din niya kung bakit siya gumagamit ng skills tulad ng isang halimaw at walang ideya si Rude kung paano yon sasagutin. Tapos ay biglang napaluhod si Alicia. Sa pag-aalala, tinanong niya kung tinamaan ba siya ng kaliskis. Sinabi niyang hindi. Hindi ito paralisis. Ito ay ibang bagay. Nangako siyang magpapaliwanag kapag nakalabas na sila ng ligtas. Kinalaunan, nagpahinga sila sa ilalim ng isang heavenly tree at nagsimulang bumuti ang pakiramdam ni Alicia. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Alicia, isang dating adventurer. Nagulat si Rude at tinanong kung siya si Alicia mula sa Emerald Storm. Ang Azure Tales ay isang sikat na rank party sa kaharian ng Lutius at dati siyang miyembro nito. Naalala niyang narinig niyang nawasak ang Azure Tales 5 taon na ang nakalilipas. Noon, hinamon nila ang halimaw sa pinakamalalim na bahagi ng Abyssal Labyrinth at muntik nang maubos ang kanilang party. Namatay ang leader nila. Kailangang magretiro ng isang miyembro dahil sa malalalang sugat at ang isa naman ay nilamon ng labyrinth.
Sinabi ni Alicia na hindi rin siya nakatakas ng walang galos at sinubukan niyang ipakita kay Rude ang sumpa sa katawan niya. Nagpanik siya at tinanong kung ano sa tingin niya ang ginagawa niya. Ipinakita ni Alicia sa kanya ang sumpang nakaukit sa kanyang dibdib. Ipinaliwanag niya na patuloy nitong pinapababa ang level niya. Sinubukan niya ang lahat para tanggalin ito pero napabagal lang niya ang epekto nito. Hindi man lang niya alam kung ano mismo ang sumpang iyon. Alam iyon ng mga adventurer kanina at gusto nila itong gamitin para sa sarili nila. Naging emosyonal si Alicia nang sabihin niyang mamamatay siya oras na bumagsak sa 0 ang level niya. Matapos marinig ang masakit niyang kwento, na-realize ni Rude na baka kaya niyang tumulong. Nilabas niya ang isang skill substitute card at sinabing may gusto siyang subukan. Tinatanong niya kung handa ba siyang tanggapin ang skill na gagamitin niya at pumayag naman si Alicia. Pagkatapos ay sinimulan niyang hilahin ang sumpa mula sa kanya. Inilagay ni Rude ang kanang kamay niya sa balikat ni Alicia at inactivate ang skill substitute. Nagulat si Alicia nang makita niyang lumilipat ang sumpa papunta kay Rude. Sinubukan niya itong pigilan pero sinabi ni Rude na ayos lang ito at hiniling na magtiwala sa kanya. Ilang sandali pa, kusa ring na-activate ang isa pa niyang skill, ang abnormal status nullification. Nagsimulang maglaho ang sumpa. Naging perpekto ang lahat at nawala na ang kanyang sumpa. Tuwang-tuwa si Rude dahil talagang nagtagumpay ang plano. Dahil hindi pa nakakakita si Alicia ng taong gumagamit ng monster skills, nagtanong siya kung anong nangyari. Sinabihan siya ni Rude na tingnan ang kanyang guild card. Pagtingin niya sa status niya, bumalik na ito sa normal. Ipinaliwanag niya na ang kanyang unique skill ay nagpapawalang bisa sa mga abnormal conditions, kaya umasa siyang mabubura rin ito ang sumpa. Tinawag niya itong si Raulo dahil sa pagkuha ng ganun kalaking panganib, pero labis siyang nagpapasalamat dahil tinulungan nito ang isang taong halos hindi pa niya kilala. Kinalaunan, kumain ng hapunan sina Rudy at Alicia sa Full Belly Restaurant. Nagustuhan niya ang pagkain at alak at pinuri niya ito dahil nahanap nito ang lugar. Hindi alam ni Rude ang sasabihin dahil pinalayas na siya roon noon. Nang makita kung gaano karami ang iniinom nito, nagtanong siya kung ayos lang ba talaga yon matapos itong masaktan ng sobra kanina. Sinabi ni Alicia na ayos lang siya. At sa ganito kagandang araw, syempre, inom siya. Makalipas ang ilang sandali, nagtanong si Rudy kung ano na ang plano niya ngayon. Sinabi niyang wala naman siyang tiyak na pupuntahan, at tinanong niya pabalik si Rudy kung bakit ito naging isang adventurer. Dati-rati, inatake ng mga halimaw ang nayon niya. Nawala sa kanya ang pamilya niya, mga kaibigan, at lahat ng kakilala niya. Nakaligtas lang siya dahil may isang rank adventurer na dumating para tumulong. Sinabi ni Rude na hinding-hindi niya yon makakalimutan. Iyon ang dahilan kung bakit gusto rin niyang maging isang rank adventurer para makapagligtas siya ng mas maraming tao. Sinabi ni Alicia na isa itong magandang pangarap na dati rin niyang ninais. Ngayon gusto niyang maging mas malakas pa kaysa bago siya masumpa. At sigurado siyang nakakulong pa rin ang mga dati niyang kasamahan sa kailaliman ng Abyssal Labyrinth. Kahit anong naghihintay sa kanya, gusto niyang harapin ulit ang nakakapasindak na halimaw na yon. Mungkahi ni Alicia na magsanib puwersa sila hanggang sa pareho na silang sapat ang lakas para maabot ang mga layunin nila at inalok siyang bumuo ng isang party kasama siya. Akma na sanang tumanggi si Rude nang biglang hawakan ng isang grupo ng mga siga ang pulso ni Alicia. Inasar nila si Rude dahil nakikipag-inuman ito sa napakagandang babae. Sila rin ang mga gago na tumawag sa kanyang basura at nang buli sa kanya rito bago pa siya lokohin ng Scarlet Sword. Lumapit sila kay Alicia at inalok itong bilhan ng inumin pero sinabihan sila ni Rude na bitawan siya. Lalo lang silang nagalit at kinwelyuhan siya ng isang siga. Bago pa lumala ang lahat, sumingit si Alicia at pinigilan sila. Sinabi niyang kung nasa POB sila, dapat nilang ayusin ito sa pamamagitan ng paramihan ng inom. Kahit sinabi niyang si Rudy dapat ang lumaban, siya mismo ang sumali kaysa rito. Bago matapos ang gabi, nanalo si Alicia sa paligsahan, kahit lasing na siya. Pinuri siya ni Rude, sinabing napakagaling niya dahil umiinom na siya bago pa magsimula ang laban. Pautal niyang sinabi na hindi pa siya ganoon kaawa-awa para umupo lang at walang gawin. Halos hindi na maintindihan ang mga sinasabi niya, at pagkatapos ay nawala na siya ng malay. Ginamit ni Rude ang skill substitute para ilipat sa sarili niya ang kalasingan nito, kaya nahimasmasan ito. Dahil manghang-mangha sa dami ng kakaibang skills niya, nagpumilit ulit itong kailangan nilang bumuo ng party, at nag-umpisa na namang uminom. Nang makaramdam ng tama, tinitigan ni Alicia ang espesyal na putahe ng full belly, ang inihaw sa asing barnama, kahit alam niyang malabong makakain pa niya ito. Pinaliwanag ng manager na may isang halimaw na namugad sa pangisdaan ng barnama. Inireport niya na yon sa guild, pero walang libreng oras ang mga mas malalakas na adventure. Kaya tinanong niya kung gusto nilang dalawa na tanggapin ang trabaho. Di kalaunan, nagtungo sila sa pangisdaan ng barnama na sadyang hindi pa nagagalaw ang kalikasan. Parehong sabik sina Rude at Alicia na makarating doon. Hindi rin nagtagal ang swerte nila dahil inatake agad sila ng mga halimaw. Ang mukhang mapalad sa umpisa ay mabilis na naging mapanganib. Napaligiran sila ng napakaraming halimaw. Gurneb ang tawag sa mga halimaw na iyon, mga level 23 na halimaw na may stats na katumbas din ng level nila.
Umaatake sila sa pamamagitan ng pagpapatama ng matataas na presyon ng tubig. Hindi lang sila ilan. Nakakalula ang dami ng mga bala ng tubig. Hindi maiiwasan ni Rude ang lahat habang nasa bangka, kaya tumalon siya at sumisid sa tubig. Sinusubukan niyang ilayo ang mga gurneb sa bangka. At nang makakita sila ng mas madaling target, nag-focus silang lahat para kainin siya. Nang makalapit sila, inactivate niya ang lightning cloak at kinuryente sila. Inubos ng pag-atake ang karamihan sa mga gurneb, pero may ilang nanatili sa ilalim ng tubig at nakaiwas sa unang tira. Dahil nagtataka, sinabihan ni Rude si Alicia na lalalim pa siya sa ilalim at kakailanganin niya ang tulong nito. Pagkatapos ay tinalian niya ng lubid ang kanyang baywang at sumisid pababa. Maya-maya pa ay narating niya ang kawan ng mga gurneb na inaanod lang sa ilalim. Walang umaatake, at napagtanto niyang kumikilos ang mga ito na parang mga gwardiya na nagpoprotekta ng isang tao o bagay. Kahit na ganoon, patuloy lang siyang lumangoy pababa. Pagkatapos ay nakita niya ang isang hugis na maraming dalamay, pero masyadong malabo ang tubig para makita ito ng malinaw. Gamit ang appraisal, nakilala niya itong isang level 38 na halimaw na tinatawag na tentacles na may mataas na D pero napakababang agility. Pagkatapos ay nakita ni Rude kung ano ang ginagawa ng halimaw. Gumagawa ito ng mga gurneb gamit ang mga galamay nito, at nagiging agresibo agad ang mga bagong panganak na halimaw. Ibig sabihin, walang saysay ang paulit-ulit na pagpatay sa mga gurneb maliban na lang kung matalo niya mismo ang tentacles. Dahil mukhang hindi pa ito handang umatake, nagpasya siyang maghanda muna, pero nagkamali siya. Bigla siyang inatake ng nilalang. Patuloy din siyang ginigipit ng mga gurneb. Hindi sila tumigil sa pag-atake ng hindi sinasadya. Sinusubukan nilang ilihis ang atensyon niya mula sa pangunahing panganib. Ginamit ni Rude ang lightning cloak para hindi siya makain ng mga gurneb. Nang nakapulupot ang mga braso ng halimaw sa kanya, inactivate niya ulit ang lightning cloak para hanapin ang mahinang bahagi nito, pero pinutol ng nilalang ang sarili nitong mga galamay bago pa makagawa ng matinding pinsala ang atake. Naalala ni Rude ang autonomy skill nito at napagtanto na naiwasan nito ang isang nakamamatay na atake nang mabilisang alisin ang mga ito. Pagkatapos ay nagbago ang takbo ng laban at pumunta sa itaas niya ang halimaw. Nang mag-umpisa siyang kapusin ng hininga, sumenyas siya kay Alicia na hilahin ang lubid. Itinaas niya ang kanyang wand at gumamit ng mahika para mas malakas na mahila ang lubid, na nagdulot ng malubhang pinsala sa halimaw. Pagbalik sa pampang, humiga si Rude at sinubukang magpahinga. Nang magtanong si Alicia kung ayos lang siya, sinabi niyang salamat sa tulong nito. Matapos makabawi ng hininga, sinabi niya kay Alicia na may boss sa ilalim ng tubig na walang tigil sa paggawa ng mga gurneb. At dahil mayroon din itong accelerated healing, hindi sila pwedeng magsayang ng oras. Sinabi ni Alicia na may malaking kalamangan ang mga halimaw sa ilalim ng tubig, at walang kwenta ang mahika niya roon. Tinanong niya si Rude kung may iba pa ba itong naisip. Sinabi ni Rude na mayroon siya, pero napatigil siya nang maalala niya ang unang beses niyang kumain ng mga halimaw sa Miasma Labyrinth. Nagtiwala si Alicia sa kanya tungkol sa sumpa nito at nakipagsanib puwersa sa kanya, kaya pakiramdam niya dapat na rin niyang sabihin sa kanya ang kanyang sikreto. Bago pa siya may masabi, hiniling ni Rude kay Alicia na panatilihing lihim kung anuman ang makikita nito. Pagkatapos ay sumisid ulit siya, at ngayon ay ginamit na ang high-speed swimming. Gamit ito, hiniwa niya ang ilang mga gurneb sa isang mabilis na wasiwas. Pagkalampas sa iba pa, tinuon niya ang atensyon sa higanteng halimaw. Hahampasin sana siya ng mga galamay nito, pero napakabilis ni Rude para mahuli. 2. Nakita niya ang mahinang bahagi nito at isinaksak ang kanyang espada ng direkta sa mukha nito. Pagkatapos ay dinagdagan niya ito ng lightning cloak. Tapos na ang higanteng halimaw at bumuhos ang dugo mula sa katawan nito. Ngayong wala na ang boss, dapat ay kumalma na ulit ang palaisdaan. Pero ngayon ay nag-aalala si Rude para kay Alicia. Nakita niya itong kumain ng halimaw. Iniisip niya kung ano ang isipin nito pagbalik niya. Umahon si Rude mula sa ilog Barnabas sa pag-asang nandoon pa rin si Alicia. Nang hindi niya ito makita noong una, tinanong niya ang sarili kung bakit umasa siyang maghihintay ito. Pero sa sandaling lumabas siya, sinalubong siya ni Alicia. Sinabi nitong hindi siya pwedeng maupo lang at walang gawin, kaya nangolekta siya ng mga sanga para gumawa ng apoy na magpapatuyo ng kanilang mga damit, lalo na ang sa kanya. Nang makitang normal itong kumilos, tinanong niya kung ayos lang ito matapos siyang panoorin na gumawa ng isang bagay na napakabawal. Inamin ni Alicia na medyo nagulat siya, pero masaya ito dahil pinagkatiwalaan niya ito ng sapat para ipakita ang kanyang lihim. Nagpasalamat si Rude sa magandang pagtanggap nito. Naalala niyang pinutol din niya ang bahagi ng boss para makuha ang kasanayan nito. Dahil magiging kakaiba kung siya lang ang kakain, nagdala rin siya ng Barnabas. Kahit na nakakapanibagong magbahagi ng pagkain sa tabi ng bangkay ng halimaw, inialok pa rin niya ito sa kanya, at tuwang-tuwa itong tinanggap ni Alicia. Sabi ni Rude ay ikukwento niya rito ang unang beses na kumain siya ng halimaw habang kumakain sila. Matapos marinig ang buong kwento, sinabi ni Alicia na nakakamangha pa rin na nakakakain siya ng mga halimaw. Sinabi ni Rude na ang kahindik-hindik na pangyayaring iyon ay nakatulong sa isang mahinang tulad niya na mapalapit sa kanyang pangarap.
Idinagdag ni Alicia na siguro ay masarap ang karne ng halimaw kapag iniluluto niya ito ng ganito. Kumakain si Rude ng mga grenade fillet at mga galamay na pinalambot sa miso. Sumang-ayon siya at sinabing ayaw na niyang kumain ng hilaw na grenade kailanman. Mas gusto niya itong lutuin ng tama. Inalok niya ito pero magalang na tumanggi si Alicia dahil baka hindi siya makaligtas sa parehong mga sintomas. Matapos kumain, maayos siyang nakiusap na sumali sa kanyang grupo. Tinanong siya ni Rude kung bakit hindi siya nakipagtulungan sa mas malalakas na tao gayong isa siyang sikat na adventurer dati. Sinabi ni Alicia na 5 taon na ang nakalipas mula nang isumpa siya. Kahit na nakaligtas ang kanyang mga dating kasamahan sa labyrinth, marami sa kanila ay malamang na nagretiro na ngayon. Sinabi rin niya na karamihan sa mga adventurer sa frontline ay medyo may pagkasiraulo. Malakas man o hindi niya ipagkakatiwala sa kanila ang kanyang kaligtasan. Gusto niya ng kasosyo na lubos niyang mapagkakatiwalaan, at sa tingin niya ay si Rude ang taong iyon. Matapos siyang mapakinggan, pumayag siya. Hindi nagtagal, bumalik ang dalawa sa Adventurers Guild. Kitang-kita ang pananabik ni Alicia na kunin ang unang trabaho nila ng magkasama. Pero nagdududa si Rude na ang isang A-rank na tulad niya ay makakakuha ng anumang malaking misyon. Sumang-ayon si Alicia, pero may naisip na siyang paraan para rito. Dumiretso siya sa receptionist para irehistro ang bago nilang grupo. Para gawin yon, ipinakita niya ang kanyang adventurer card. Nagulat ang receptionist nang makita na ang babae sa harap niya ay S-rank. Ang sikat na si Alicia ng Emerald Stone, isang reaksyon na mas matindi pa sa naging reaksyon ni Rude. Si Alicia ay level 43 na may napakataas na stats sa mahika at espiritu kasama ang sandamakmak na bihirang kasanayan na hindi pa nakikita ng receptionist kailanman. Sa kabilang banda, si Rude ay isa lamang basurero ng miasma, isang mababang ranggong adventurer na walang anumang espesyal. Hindi maintindihan ng receptionist kung bakit isasama siya ni Alicia sa kanyang grupo. Sinabi ni Alicia na gusto niyang tulungang tumaas ang ranggo ni Rude at nagtanong kung ano pa ang kulang. Matapos suriin ang mga record nito, sinabi ng receptionist na may sapat na siyang mga natamo pero kulang pa ang kasaysayan sa pakikipaglaban. Dahil malapit na siyang mapromote, humingi si Alicia ng pinakamahirap na misyon sa paglipol na kaya nilang tanggapin. Sinabi ng receptionist na mayroon malapit sa Barona, kaya tinanggap nila yon at lumisan. Ang misyon nila ay ubusin ang isang grupo ng mga kulay abong lobo. Ang mga kulay abong lobo ay mga level 11 na halimaw na may malakas na pang-amoy. Gumamit ng pagtatago si Rude para harapin ang mga ito. Pero nang malantad ang kanyang lokasyon, tumawag ng karagdagang puwersa ang Alpha. Dahil abala si Rude sa pangunahing grupo, ipinaubayan niya ang bagong grupo kay Alicia. Gumamit siya ng mahika ng espiritu at tinawag ang isang Esriri na nagngangalang Sylphide, isang elemental na kilala sa bilis at koneksyon sa hangin. Sa utos ni Alicia, nagpakawala si Sylphide ng matinding hangin at hiniwa ang mga dumating na tulong, pinatay ang bawat lobong abot nito. Pinanood ni Rude na magtulungan sina Alicia at ang kanyang SRV at napagtantong halos imposibleng iwasan ang atake na iyon. Nang sabihin ni Alicia na hindi pa ito ang lakas niya bago siya isumpa, inisip niya kung gaano ito nakakatakot noon. Nang akalain niyang tapos na ang grupo ng mga lobo, isa pang grupo ang sumalakay sa kanya. Nakulong siya at hindi makasangga o makaiwas ng maayos. Iniligtas siya ni Sylphide sa huling sandali. Napagtanto ni Rude na kaya ni na Alicia at Sylphide na gumamit ng mahika ng hangin para lumutang at gumalaw ng mas mabilis. Nagpasalamat siya kay Alicia sa pagligtas sa kanya, pero sinabihan siya nitong magpasalamat na lang sa espiritu. Binalaan siya nitong huwag munang magpakampante dahil may nakita itong 5 lobo pa sa mga palumpong. Marahil ay may mas marami pang nakatago roon. Gumamit si Rude ng echolocation at nakahanap ng nasa 30 lobo sa mga sukal. Sinabihan niya si Alicia kung saan atake. Sinunod nito ang kanyang mga direksyon at pinasabugan ang mga lobong nagtatago sa mga palumpong. Alam ni Rude na hindi gaanong tumpak ang echolocation sa mga bukas na lugar at hindi kayang tamaan ni Alicia ang napakaraming lugar ng sabay-sabay. Kaya ang plano niya ay umatake mula sa magkabilang gilid at puwersahin ang mga lobo sa isang grupo. Ginawa ni Alicia ang bahagi niya at ipinaubaya na ang natitira sa kanya. Lumapit si Rude ng palihim sa mga halimaw at gumamit ng nakakaparalisang hininga para patigilin ang mga lobo mula sa likuran. Doon lang nagawang makapagpahinga at makahinga ng maluwag ng dalawa. Sa huli, umabot sa 52 bangkay ng lobo ang nabilang nila. Sinabi ni Alicia na hindi pa siya nakakakita ng ganoon karaming lobo sa isang araw at naisip na baka lumaki ng ganoon ang kanilang grupo. Nagtanong si Rude tungkol sa mahika ng espiritong ginamit niya. Ipinaliwanag niyang humihiram siya ng lakas mula sa mga espiritong matatagpuan sa kalikasan. Ang mga espiritu ay nasa paligid lang kahit hindi sila nakikita ng mga tao, pero ang paggamit ng kanilang kapangyarihan ay may kapalit na mahika. Kahit pa ganoon, kayang gumawa ng matitinding epekto ng mahika ng espiritu gamit ang kaunting mana. Halimbawa si Sylphide na kaya pa silang palutangin. Inamin ni Rude na hindi pa siya nakakita ng mahika ng hangin na ganoon kalakas. Habang pinag-uusapan niya ito, hinila ni Sylphide ang buhok niya na nagpapakitang napakapilyo nito.
Sinabi ni Alicia na madilim na mamaya kaya dapat na silang bumalik agad. Ipinalipad niya sila kay Sylphide pauwi gamit ang mahika ng hangin. Ang paglipad ay isang bagay na hindi pa nagagawa ni Rude kahit sa dami ng kasanayan niya. Tinanong niya si Alicia kung ano pang mahika ng espiritu ang kaya nitong gamitin. Sinabi niya na dalubhasa siya sa yelo, tubig, liwanag, at lupa, habang ang apoy at dilim ay hindi bagay sa kanya. Kung ang espiritu at ang gumagamit ay hindi magkatugma, mangangailangan ito ng malaking halaga ng mahika, at maaari pa ring tumangging tumulong ang espiritu. Dahil patuloy na nakikipaglaro si Sylphide kay Rude, sinabi ni Alicia na malamang na gusto siya ng espiritu. Hindi nagtagal ay nakakita sila ng usok na umaangat sa di kalayuan, at sinabi ni Alicia na may dapat na nayon doon. Ang nayong iyon ay inaatake ni Baphomet, isang demonyong espiritu na may napakaraming kapangyarihan. Mga kulay abong lobo ang karaniwang nakatira roon, kaya maging ang mga lokal na adventurer ay naguguluhan sa nakikita nila. Wala silang ideya kung anong klaseng halimaw ito. Nakatayo na lang doon nang walang kalaban-laban ang mga taga-nayon habang gumagawa ng sibat gamit ang mahika ang halimaw. Bago pa man ito tamaan ang dalawang taga-nayon na nagtatangkang bantayan ang lugar, isang bala ng tubig ang nagpatabingi sa sibat. Tinanong ni Alicia kung ayos lang sila, at nang kumpirmahin nila yon, nagtanong kung anong nangyari. Kasabay nito, naghanda si Rude sa paglaban at mabilis na sinuri ang halimaw. Ito ay level 27 at punong-puno ng mga mapanganib na kasanayan. Kahit na ang level nito ay mas mababa sa karaniwang butiki, ang mga stats nito ay nasa ibang antas, at masasabi ni Rude na hindi ito normal na 27. Mayroon din itong iba't ibang kasanayan, kabilang ang mga prinsipyo ng mahika ng apoy at lupa, pati na rin ang echolocation, mabilisang pag-recover ng mana, at lakas ng pag-isip. Dahil masyadong mahina ang mahika ng apoy ni Rude para maging makabuluhan, nasabik siya sa ideya ng pagtalot kay Baphomet at pagkain dito para makuha ang mga kasanayan nito. Nalaman din niyang malakas sa pisikal ang halimaw nang sanggahin nito ang kanyang atake. Hinala niya ay ang Steel Claws ang dahilan. Nang walang mas magandang opsyon, sumagot si Rude ng may matinding lakas, pero gumanti si Baphomet gamit ang mga prinsipyo ng mahika ng lupa. Bahagya siyang nakataka sa abot nito. Doon niya napagtanto kung gaano ito katalino. Pinakawalan ng halimaw ang karamihan sa mga nag-aapoy na sibat nito, ngunit nagtira ng dalawa para sa depensa. Lumalaban ito ng maingat. Sabi ni Alicia na dapat silang magpalitan ng impormasyon habang kaya pa nila. Sinabi niya rito na hindi pa naililikas ang mga taga-nayon at hiniling sa mga lalaki kanina na gabayan silang lumabas habang naghahanap siya ng paraan para walang ibang madamay. Hindi rin basta-basta mapupuksa ni Alicia si Baphomet gamit ang isang malaking spell. Naisip ni Rude na marami siyang naubos na kapangyarihan sa paglipad papunta rito at pagtakbo-takbo kanina. Kaya naisip niyang hindi sila pwedeng umasa sa kanyang spirit magic, ngunit lumapit si Alicia at sinabing magtiwala siya sa kanya. Siya na ang bahala sa mahika. Sumugod si Rude kay Baphomet. Sinuportahan siya ni Alicia mula sa likuran. Patuloy na kinakansela ng kanilang mga spell ang mga atake ni Baphomet dahil magkasalungat ang kanilang mga elemento na may pantay na puwersa. Pagkatapos makansela ng isang atake, ginamit ni Baphomet ang mga prinsipyo ng Earth Magic para atakehin muli si Rude. Kahit na ganoon, patuloy pa rin siyang pinoprotektahan ni Alicia. Nagpapaputok ang halimaw ng mga bato na may eksaktong parehong bigat at lakas. Kahit nasa panganib, nagtitipid si Alicia ng mana at iniiwasang masira ang nayon. Namangha si Rude sa kung gaano kaeksakto ang pagkontrol niya sa mahika. Pinapakita nito kung bakit nasa ibang antas ang isang dating rank adventurer. Dahil sinusuportahan siya ni Alicia, nagdesisyon si Rude na tapusin ito ng mabilis. Pinalakas niya ang kanyang katawan at pagkatapos ay pinutol ang ilang daliri ng halimaw. Dahil doon ay nagwala si Baphomet at sinubukan nitong gumanti. Pero tinapos ito ni Alicia gamit ang fire magic, pinasabog ito mula sa loob. Pinapanood ng mga taga-nayon na masunog ang kanilang mga bahay, puno ng gulat, takot, at dalamhati sa mga nawala sa kanila. Saka sila nakarinig ng pagsabog at isang nakakakilabot na sigaw. Napaisip ang isang adventurer kung natalo ba talaga ito ng dalawa kanina. Sinabi naman ng isa pa na kung hindi lang siya nasugatan, nanatili sana siya para tumulong. Habang nag-aalala ang lahat kina Alicia at Rude, biglang sumulpot si Alicia na ikinagulat nilang lahat. Sinabi niya sa kanila na natalo na si Baphomet. Sinabi niyang siya ang nagbigay ng pamatay na tira, ngunit kung sakali mang nakaligtas ito, hahabulin nila ito para hindi na bumalik. Pagkatapos ay humingi si Alicia ng pabor sa kanila. Handang tulungan ang kanilang mga tagapagligtas sa abot ng kanilang makakaya. Tinanong ng mga taga-nayon kung ano ang kailangan niya. Kaswal na humingi ng pagkain si Alicia. Kalaunan, sa kagubatan sa labas ng nayon, naghihintay si Rude sa tabi ng apoy. Bumalik si Alicia at sinabi sa kanya na nakalabas ng ligtas ang lahat. Karamihan sa papuri ay para sa mga adventurer doon. Sinabi rin niya sa mga taga-nayon na hinahabol nila si Baphomet, kaya hindi dapat paghinalaan ang nawawalang bangkay. Humingi ng paumanhin si Rude sa abala at pagkatapos ay nagpasalamat sa kanya. Mabilis na lumipat ang kanyang atensyon sa sabaw ng Baphomet na napakabango at mukhang masarap. Bago kumain, nilagyan niya ito ng mugwort at luya.
Ang una niyang naisip ay maayos naman ang karne ng Baphomet. Kahit luto ng maayos, may amoy pa rin itong parang kambing. Pero bukod doon, napakasarap ng lasa. Ngayon ay nasa kay Rude na ang lahat ng kakayahan ng halimaw. Natukso si Alicia sa ganda ng itsura ng pagkain, bagamat hindi pa rin siya mapalagay na pinapanood si Rude na kumakain ng karne ng halimaw ng ganoon kakaswal. Inamin ni Rude na may punto siya. Medyo nakakatakot kung gaano nakanormal ang pakiramdam nito ngayon. Saka dumating ang ilang hindi inaasahang mga bisita. Sila ay mga level 22 na halimaw na tinatawag na stampigs na may kakayahang flash step na nagpapahintulot sa kanilang gumalaw ng napakabilis sa iisang direksyon. Tulad ng mga ordinaryong baboy, naglalakbay sila sa maliliit na grupo. Nakita ito ni Rude bilang perpektong pagkakataon para subukan ang kanyang bagong mahika sa labanan at inatake sila nito, para lang malaman na hindi ito gumagana ng maayos. Gumamit ng flash step ang isang stampig at mabilis na nakalapit, nyurakan pa ang pagkain ni Rude. Sinabi ni Alicia na ubos na ang kanyang mahika at hindi masyadong makakatulong. Sa kabilang banda, galit na galit si Rude. Sira na ang kanyang pagkain. Ang tagal niyang inubos para alisin ang dugo, salain ang mga bula, at timplahan ang lasa para ma-enjoy niya ito. Ngayon gusto niyang pagbayarin ang mga stampig. Kahit papaano, inaasahan niyang sila na lang ang kakainin niya. Hinawakan ni Alicia ang kwelyo niya at sinabihang kumalma. Pinaliwanag niyang pinapalakas ng flash step ang puwersa ng pag-arangkada nila, kaya kahit isang tama lang ay maaaring maging brutal. Simple lang ang sagot niya. Kailangan nilang lumaban mula sa mas malayo kaysa sa maabot ng flash step. Sa madaling salita, gusto niyang umatras. Nakataka sila sa mga stampig sa pamamagitan ng pag-akyat sa puno. Dahil hindi pa nawawala ang panganib, nanatili muna sila roon, at tinanong ni Alicia kung bakit pumalya ang mahika niya kanina. Naguguluhan din si Rude. Ito ang unang pagkakataon na hindi niya nagamit ang mga kakayahang nakuha niya mula sa bawal na pagkain ng mga halimaw. Sinabi ni Alicia na suriin niya ang kakayahan gamit ang appraisal. Ang mga paglalarawan para sa mga prinsipyo ng Fire Magic at Earth Magic ay nagsasabing dapat otomatikong alam ng gumagamit kung paano gamitin ang mga ito. Inakala muna ni Alicia na baka hindi naintindihan ng utak niya ang mahika, pero binawi rin yon dahil medyo maayos naman siyang gumamit ng Fire Magic, kaya inabandona niya ang ideyang iyon. Matapos pag-isipan, nakahanap si Alicia ng isa pang posibleng dahilan. Baka hindi niya magamit ang mga kakayahan ng halimaw dahil hindi siya marunong sa pagmamanipula ng mana. Inamin niyang wala siyang gaanong alam sa mana, kaya kailangan niya itong subukan mismo. Sumang-ayon si Rude at sinubukan itong kontrolin. Sinabi niya sa sarili na para itong noong kinain niya ang Minotaur noon. Sinusubukan niyang palabasin ang kaparehong pagbugso ng kapangyarihan, at nagtagumpay siya halos kaagad. Nang maramdaman niya ang mana, nagagawa niya itong igalaw na parang bahagi ng sarili niyang katawan. Pinakawalan niya ang mahika patungo sa mga stampig na nagdulot ng malaking pagsabog na malamang pumatay sa kanilang lahat. Nakuha ni Rude ang kanyang paghihiganti. Sira ang pagkain niya nang dahil sa kanila, at ngayon sila na ang pagkain. Humingi siya ng paumanhin kay Alicia dahil natagalan siya. Sinabi niyang ayos lang iyon. Mahalaga ang ginawa niya. Pagkatapos ay pinaliwanag niya kung ano ang napansin niya. Para magamit ang mga kakayahang iyon, kailangan niya ng mana, hindi magic power. Sa huling atake na iyon, nakita niyang naubos ang mana niya, ibig sabihin baka magamit pa niya ang mga ito hanggat sapat pa ang mana niya. Sinabi ni Rude na nang sandaling maramdaman niya ang daloy ng mana sa kanya, naintindihan na niya kung paano gamitin ang mga kakayahan. Kaya napaisip siya kung pwede bang palitan ng mana ang magic power. At baka pwede niya itong magamit para palakasin ang katawan at mga armas niya. Maraming adventurer ang sinasanay ang kanilang magic power, at ginagamit ito ng marami sa malapitang laban. Ang pagpapadaloy nito sa katawan ay nagpapalakas sa pisikal na kakayahan, at ang paglalagay nito sa armas ay nagpapatibay dito, sapat na para magpakawala ng mga hiwa. Naisip din sa wakas ni Alicia kung ano ang naging problema niya. Hanggang ngayon, masyadong kaunti ang magic power niya para magamit ang mga kakayahang iyon. Mas maraming mana kaysa magic power si Rude, at ang mas maganda pa, napagtanto niya na pwede niyang punuin ulit ang mana na iyon sa pamamagitan ng pagkain ng mga halimaw. Habang nag-uusap sila, kumagat siya at nakuha ang flash step na kakayahan ng stampig. Napagtanto ni Alicia na kaya ni Rude na sipsipin ang mana mula sa mga halimaw at maaari pa itong itago sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang mas mahalaga sa kanya ngayon ay kung gaano kasarap tingnan ang mga pork cutlet na iyon. Nang makitang nakatitig siya, tinanong ni Rude kung gusto na ba niyang kumain ngayon. Biglang nakagulat sa kanila ang isang malakas na pagbagsak. Nang mawala ang usok, nakita nila ang isang higanteng stampig, ang boss. Tulad ng iba, may pareho rin itong estilo ng pakikipaglaban, at ginamit ang flash step para bumangga diretsyo kay Alicia. Naging mabilis ang reaksyon ni Rude para iligtas siya. Sinabi ni Alicia na may naramdaman lang siyang isang bagay sa malayo, at pagkatapos ay bigla na lang sumulpot ang boss sa harapan niya. Kahit sa labas ng labyrinth, bigla na lang nagpakita rito ang ganitong kapanganib na halimaw. Galit na naman si Rude. Pagkatapos sumigaw na parang baliw, sinabi niyang mukhang masarap ihawin ang halimaw na to.
Pero kahit nababalot ng apoy, halos hindi masunog ang katawan nito, at nagpapakitang may resistensya ito sa apoy. Level 38 ang King Stampede. Flash Step at Fire Resistance lang ang meron nito, pero ang totoong banta ay ang nakakabaliw nitong lakas at tibay. Gumamit si Rude ng prinsipyo ng Earth Magic at ginaya ang isang suntok para saktan ng kaunti ang halimaw, pero nawasak ang atake niya nang banggain siya ng halimaw na parang toro. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong gumamit ng Steel Body. Bumaling naman ang King Stampede sa pinakamalapit na target, si Alicia. Muntik na siyang hindi makaiwas sa nakakamatay nitong headbutt kahit may tulong pa ni Sylphide. Hindi man lang gumagamit ng skill ang boss dito. Sadyang ganoon lang talaga katigas ang makapal nitong balat at kalamnan. Hindi kayang basagin ng Earth Magic o kahit ng Spirit Wind Magic ang balat nito. Sumugod ulit ito kay Alicia, pero sa tamang pagkakataon, gumamit si Rude ng Roar para makuha ulit ang atensyon nito. Sinabihan niya itong huwag lumingon sa iba. Hindi pa tapos ang laban. Sa kasalukuyan niyang level, hindi pa rin siya makagamit ng Flash Step o Steel Body. At kapag tumagal pa ito, baka bumaling ulit kay Alicia ang King Stampede. Wala siyang skill na kayang patay nito sa isang tira, pero alam lang ng halimaw na sumugod ng diretsyo. Kaya nagkaroon si Rude ng isang huling ideya, isang skill na hindi pa niya nasusubukan. Una, humugot siya ng mana sa loob ng katawan niya at inisip na ibuhos iyon sa kanyang espada. Nang lumapit ang halimaw, iminulat ni Rude ang mga mata niya at humataw ng buong lakas, na humati ng tuluyan sa King Stampede. Gulat na gulat si Alicia dahil gumamit lang siya ng mana para palakasin ang sandata niya nang walang anumang pagsasanay. Sinabi ni Rude na sinubukan lang niya dahil pakiramdam niya ay tatalab ito. Bukod pa roon, tumutulo na rin kasi ang mana niya, tapos bigla na lang nawasak ang espada niya. Naisip ni Alicia na hindi na kayanan ng espada ang ganoong karaming mana. Ipinaliwanag niya na ang isang sandata ay parang ekstensyon na rin ng katawan ng isang adventurer. Pagkatapos noon, napagpasyahan na nilang magpahinga at kinuha ni Rude ang lahat ng karne. Samantala, sa Pitoli floor ng Miasma Labyrinth, nilalabanan ng tatlong adventurer na kumuha ng hunting spot ni Rude ang isang Great Miasma Rat. Matapos manalo, mas lalo pa silang yumabang. Habang pinagtatawanan nila ang patay na halimaw, isa sa kanila ang nakarinig ng mahinang tunog. Pinuntahan niya ito para tignan kung saan nanggaling at sumunod naman ang iba. Nahanap nila ang mga hagdan papunta sa isang kwarto sa ibaba. Sinabi ng isa na masama ang kutob niya, pero binaliwala nila ito at nagpatuloy sa pag-aakalang baka isa itong lihim na daan. Sa ibaba, nakakita sila ng isang treasure chest. Kahit kaduda-duda ang kinalalagyan nito, gusto pa rin nilang buksan at kunin kung ano man ang nasa loob. Nasa loob ang isang malakas na espada, at sinabi ng isa sa kanila na naglalabas ito ng matapang na mahika. Nagbabala si Rigord, ang maingat sa kanila, na baka isang sumpa ang kapangyarihang nararamdaman nila. Sinabihan siya ng pandak at mayabang na adventurer na huwag panirang bakod. Sinabi niya na kailangan nila ng ganitong klaseng gamit. Kulang na sila sa pera, at dahil wala na ang Miasma Scavenger, wala na silang madaling paraan para kumita. Para sa kanya, ang espadang ito ay biyaya ng langit bilang pabuya sa lahat ng pagpapagod nila sa gabi. Matapos mabanggit ang Miasma Scavenger, sinabi ni Rigord na palaging may kasamang napakagandang elf na babae si Rude. Tumawa ang dalawa at kinutya si Rude dahil nakalimutan na daw nito kung saan siya lulugar habang naghahanda silang umalis, pero nakatitig pa rin si Rigord sa chest. Pagbalik sa Frontier City ng Bologna, namili sina Rude at Alicia ng bagong sandata para sa kanya. Dumaan sila sa Miner's Hammer, ang pandayan na pagmamay-ari ni Dom, isang magaling na weaponsmith. Gulat na gulat si Dom nang makita niyang ganoon na wasak ang isa sa mga ginawa niyang espada. Sinabi niya na imposibleng dahil lang sa lakas ang nangyaring ito, kaya tinanong niya si Rude kung ano ang inilagay niya sa espada. Tahimik na nagtanong si Alicia kung dapat ba talaga niyang sabihin, pero sumagot ng si Rude. Matagal na niyang kilala si Dom at tiwala siyang hindi ito mag-ingay, kaya sinabi ni Rude ang lahat, ang pagkain ng halimaw, pagkuha ng abilidad, at ang pagpilit na lagyan ng mana ang espada. Nagtataka si Alicia kung bakit parang hindi man lang nagulat si Dom. Nagkibit balikat lang si Dom at sinabing, kung masarap naman ang lasa para kay Rude, labas na siya sa kung ano man ang kainin nito. Pumayag siyang gumawa ng espada na kakayanin ang mga ataking may halong mana, kahit pa medyo matatagalan siya dahil kailangan pa niyang pag-isipan kung paano ito gagawin. Nang magtanong si Rude kung ano ang mga kailangan niya, high-grade magic stones ang sinagot ni Dom. Inilabas ni Rude ang mga bato mula sa Minotaur, General Lizard, at Baphomet na natalo niya. Pagkakita sa mga yon, napagtanto ni Dom kung gaano kalaki ang inilakas ni Rudy. Namula si Rude sa papuri. Inabutan siya ni Dom ng espadang panghiram at nagbabala na huwag itong lalagyan ng mahika. Kung masisira rin niya ito, sinabi ni Dom na pagbabayarin niya ito ng malaki. Pagkatapos noon, kumain sina Rude at Alicia sa Full Belly Restaurant kung saan nagmungkahi si Alicia na umiwas muna sa mga magic attack. Idinagdag pa niyang masaya siyang nakilala na niya sa wakas ang isa sa mga kaibigan ni Rude kahit pa medyo naging madugo ang pagbisita nila. Habang nagbibiro si Rude na nakakapanlumo ang maging isang loner, biglang lumapit ang tatlong adventurer at nagtanong kung pwede silang makiupo.
Tinanong ni Alicia kung may problema at lakas loob na hinamon sila sa inuman. Si Rondo, na may bitbit ng espada mula sa Miasma Labyrinth, ay bigla na lang bumagsak sa mesa ni Rude. Nalilitong napatingin ang mayabang na adventurer at nagtanong kung lasing ba siya. Pagkatapos ay nakita niya ang espada na umiilaw ng madilim na pulang aura. Akala niya binenta na ito ni Rondo, kaya gulat na gulat siya nang makita ito roon. Biglang tumayo si Rondo at inatake siya, dahilan para lumala pa ang sugat ng lalaki. Dahil nilamon na ng sumpa ng espada, bumaling si Rondo kay Alicia. Sumingit si Rude at sinangga ang atake gamit ang kanyang hiniram na espada. Wala siyang ideya kung anong nangyayari kay Rondo. Galit na galit ang mga taong kumakain sa paligid dahil sa gulong ginagawa niya. Sinugod siya ng ilan sa kanila at sinubukang hawakan ng mahigpit ang mga braso ni Rondo. Naghahanda na ng mahika si Alicia para pigilan siya, pero dahil baka mabasag nito ang pader, humingi muna siya ng pasensya sa manager. Kahit na sa matinding tira ni Alicia, tumayo pa rin si Rondo. Tinanong siya ni Rude kung nagpigil siya ng lakas. Sinabi ni Alicia na wala dapat normal na adventurer ang nakakagalaw pa pagkatapos tamaan ng ganoong spell. Nang sumugod ulit si Rondo sa kanila, hinarap siya ni Rude para hindi na siya makapanira pa. Sinabihan ni Alicia ang chef manager na pagalingin ang mga sugatan kung marunong siya ng healing magic. Gamit ang appraisal, sinuri ni Rude ang status ni Rondo at nakita niya ang madness imbes na normal. Hindi na ito ang Rondo na kilala niya. Masyado nang mataas ang stats niya ngayon. Naghahanda ng isa pang spell si Alicia at pinatabi si Rude. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagpigil pero sinipsip lang ng espada ang atake. Napagtanto ni Alicia na sinumpa ang espada at dito na mas naging kakaiba ang mga pangyayari. Mukhang lumalakas pa si Rondo sa paghigop ng mahika. Nagsimulang kumalat ang symbiotic na sumpa ng espada sa braso niya. Tumalon si Rondo palapit kay Rude, at kahit pa sinanggayon ni Rude, mas mabigat na ang atake kaysa kanina. Nakahanap ng tiyempo si Rude at nahiwa ang binti niya, pero agad na tinakpan ng mga mapula-pulang itim na galamay ang sugat. Hindi rin siya masuportahan ni Alicia ng mahika dahil baka sipsipin lang ulit iyon ng espada. Kaya nagpasya siyang maghintay ng isang magandang pagkakataon para tapusin siya. Bago pa mapatay nina Alicia at Rude si Rondo, dumaan sa butas na pader si Rigord at nagmakaawang huwag patayin ang kaibigan niya. Inamin niyang pangit ang trato niya kay Rude noon, pero para sa isang taong hindi man lang nagtagumpay at tanging mga mahihina lang ang nilalait, sina Magnus at Rondo na lang daw ang natitira sa kanya. Taimtim siyang nagmakaawa na buhayin si Rondo. Sinabi ni Rude na gagawin niya ang makakaya niya. Sinabi niya kay Alicia na gagamit siya ng substitute at humingi siya ng 1 minuto. Naalala niyang inabot ng mga 10 segundo para ma-activate iyon kay Alicia dati. Ang tunay na problema ay kung paano pananatilihing nakagapos si Rondo ng sapat na tagal para masira ang sumpa. Sumugod ulit si Rondo, at muntik nang hindi masangga ni Rudy ang atake niya. Imbes na gumanti, tinulak lang niya papalayo ang isinumpang espada para hindi ito makasipsip ng mahika. Pagkatapos ay gumamit siya ng mahika ng lupa para ikulong si Rondo sa pwesto niya. Naniniwala si Rude na kaya niyang tanggalin ang sumpa katulad ng pagtulong niya kay Alicia kung sumpa nga talaga ito. Sa pinakamahalagang sandali, inactivate niya ang substitute. Sandaling nagkamalay si Rondo. Nagmakaawa siya kay Rude na iligtas siya, pero hindi pa rin matanggal ni Rude ang sumpa sa katawan niya. Nang matapos ang substitute, tumalsik siya patalikod. Naisip ni Rude na hindi si Rondo ang tumatanggi sa skill. Malamang na ang espada ito. Naisip niyang baka manalo pa rin siya kung pahihinain muna niya ang sumpa. Kaya gumamit siya ng mahika ng apoy para sunugin ito ng kaunti, pero nakita niyang nakawala si Rondo mula sa pagkakagapos. Kahit paano ay nawala na ang sumpa sa kaliwang braso nito, kaya nagpa siya si Rudy na lumaban sa distansyang hindi aabot ang kanan. Pero hindi yon magiging madali dahil sobrang bilis gumalaw ni Rondo habang sinasaniban. Ang mas malala pa, sinipsip niya ang mahika ni Rude. Nagiging mas mahirap ang sitwasyon kaysa sa inaasahan. Sa katuluyang kumontrol ang isinumpang si Graham na may 2 ulo. Hindi na kay Rondo ang sarili niyang katawan, ibig sabihin ay hindi na siya pwedeng iligtas. Sinuri ito ni Rude gamit ang appraisal, pero puro kondisyon lang ang nakita niya. Wala nang iba. Nang mabalik sa buong lakas, muling lumaban ang halimaw. Mabilis na si Rondo noong kalahati pa lang ang sumpa sa kanya, pero mas bumilis at mas naging maliksi pa ang anyong ito. Hindi makasabay si Rude sa mga atake, at napansin niyang lumalaban ang sumpa na parang isang bihasang mandirigma na walang sinasayang na galaw. Bigla na lang itong tumalon sa ibabaw ni Rude, pero sumabak si Alicia, at pinakawalan ang spell na iniipon niya. Kahit nasa likuran lang siya madalas lumalaban, sinundan niya ito ng direktang sipa, at isa pang spell na nagpatalsik sa kalaban. Nagpasalamat sa kanya si Rude. Nagulat siyang kaya rin pala nitong lumaban ng malapitan. Sinabi ni Alicia na pabigat lang ang isang mage kung wala na itong silbi kapag nakalapit ang kalaban. Dahil hindi pwedeng maliitin ang kalaban na ito, sinabihan niya si Rude na harapin ang katotohanan. Ang tanging paraan na lang para mapigilan si Rondo ay sirain ang puso nito. Tinanggap iyon ni Rude at muling tumayo para tapusin ang sumpa. Sa malapit, nataranta si Rigord at Magnus nang marinig nilang sinabi ni Alicia na kailangang sirain ang puso ni Rondo. Kahit na dehado na, pumapabor pa rin ang laban sa sumpa.
Hindi makahanap ng saktong pagkakataon ang dalawa, at naisip ni Rude kung lumalawak ba ang paningin nito dahil dalawa ang ulo nito. Napagpasyahan niyang subukan ito kaya sinabihan niya si Alicia na umatras muna saglit. Pinuno ni Rude ng usok ang buong paligid. Agad namang nakuha ni Alicia ang gusto niyang mangyari. Hindi yun kayang sipsipin ng sumpa. Gamit ang usok bilang harang, nakasingit si Rude at nakagawa ng mababaw na hiwa. Pagkatapos ay tumawag si Alicia ng mahika ng espiritu ng lupa at pinalabas si Nomia. Bumaon ang atake sa sumpa pero muntik lang nitong tamaan ang puso. Sinubukan nitong gumanti pero tumalon sina Rigord at Magnus para pigilan ito. Sumigaw si Rigord na pipigilan niya ito kahit na ibig sabihin ay tanggapin na niya ang pagkamatay ni Rondo. Sinabi niyang silang tatlo lang palagi ang magkakasama sa grupo. Sa huling desperadong galaw, binaon ni Magnus ang atake diretsyo sa puso ni Rondo. Sa huli, si Magnus, na matalik na kaibigan ni Rondo, ang nagpalaya sa kanya mula sa sumpa. Nagluksa silang tatlo para sa kaibigan nilang hindi na nailigtas. Pinulot ni Rude ang isinumpang espada at pinag-isipan kung anong gagawin dito. Hindi solusyon ang itago ito. Pwedeng may makakita nito kinabukasan. May nakakabit na mata sa ibabaw mismo ng hawakan nito. Kapag naglalabas ang espada ng matinding gustong pumatay, sumisigaw ito ng patayin. Pinatahimik ito ni Rude dahil hindi tumatalab sa kanya ang mga ganyang bagay. Saka dumating ang branch guildmaster ng bulog na si Lankers para suriin ang pinangyarihan. Nakita niya ang bangkay ni Rondo at ang espada sa kamay ni Rude. Humingi siya ng buong paliwanag at sinabing dapat nilang ituloy iyon sa guild. Matapos marinig ang tungkol sa sumpa at kung bakit kailangang mamatay ni Rondo para mapigilan ito, sinabi ni Lankers na dapat tanggapin ng ibang adventurer ang salaysay ni Magnus. Pagkatapos ay tinanong ni Lankers si Rudy kung may nararamdaman siyang kakaiba habang hawak ang isinumpang espada. Sinabi ni Rude na hindi tumatalab sa kanya ang sumpa dahil espesyal ang kanyang abnormal status immunity. Hanggat hawak niya ito, wala nang ibang mabibiktima. Pumayag si Lankers pero nagbigay siya ng isang kondisyon. Kung makontrol man ng espada si Rude, pipigilan nila siya kahit anong mangyari. Agad na pumayag si Rude. Nagpasalamat si Lankers kina Rude at Alicia dahil nakontrol nila ang buong insidente. Nakiramay din siya kina Magnus at Rigord. Pagkatapos ay sinabi niyang wala ng oras para magpahinga. Dumadami ang mga halimaw sa labas ng labyrinth sa nakakapagtakang bilis at tinawag ang mga adventurer sa likod niya dahil dito. Galing ang mga halimaw sa bagong diskubreng Abellio Labyrinth. At nagulat ang survey team tungkol sa isang seryosong bagay sa loob. Isang partikular na halimaw sa loob ng labyrinth ang mukhang nagdudulot ng buong sakunang ito. Ang halimaw na yon ay ang miasma dragon na si Basilista. Tinatayang nasa level 70 o higit pa ang lakas nito. Delikado na nga ang sariling lakas nito, pero ang totoong problema ay ang kumakalat na makapal na miasma nito. Naniniwala silang binabaliw ng miasma ni Basilista ang iba pang halimaw, kaya mas marami pa sa kanila ang napipilitang lumabas ng dungsyon. Dahil dito, marami nang namatay sa survey team at kasalukuyang ginagamot ang mga nakaligtas. Nagbabala si Lankers na kung magpapatuloy ito, hindi lang ito matatapos sa mga halimaw. Lalabas ang miasma at wawasakin nito ang buong rehiyon. Kaya niya hinanap si Rudy. Sinabi ni Rudy na naintindihan niya, pero bago yon, gusto muna niyang makita ang mga nakaligtas sa survey team. Dinala ni Lankers sina Rude at Alicia sa pagamutan. Doon ay ginamit ni Rude ang substitute skill para gamutin ang isa sa mga sugatang scout. Kinuha pa nga niya sa sarili niya ang dinaramdam ni Lankers gamit ang natatangi niyang kakayahan. Nabigla si Lankers. Hindi niya alam na kayang tanggalin ni Rude ang mga abnormal na kondisyon. Ipinaliwanag ni Rude na gumagana lang ito kung papayag ang tao na gamutin niya. Matapos makita ang lagay ng survey team, sinabihan niya si Lankers na sila lang ni Alicia ang haharap sa miasma dragon. Sinabi niyang kung mas kaunti ang tao, mas kaunti ang kakamping poprotektahan, kaya mas madali silang makakagalaw sa loob ng labyrinth. Isa pa, gusto niyang subukan ang sarili niyang lumaban sa mga malalakas na kalaban. Sumang-ayon si Lankers at ipinaubaya sa kanya ang pagpigil kay Basilista. Dahil gabi na rin, napagpasyahan nilang magpahinga para maghanda sa kinabukasan. Pabalik, tinanong ni Alicia kung sasapat na ba talaga na silang dalawa lang. Sinabi ni Rude na kaya niyang lumaban ng walang pag-aalinlangan kapag walang ibang tao sa paligid. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad dahil idinawit pa niya ito sa gulo. Pinagtawanan siya ni Alicia dahil nagsasalita siya ng ganoong katangahan. Kung sinubukan daw nitong pumunta mag-isa, sinabi niyang binugbog niya na ito. Magkakampi sila at sapat na silang dalawa para iligtas ang lahat. Hindi nagtagal, nakarating na sina Rude at Alicia sa ibabang bahagi ng Abellio Labyrinth. Ang unang mga kalaban na hinarap nila ay mga Bob-Goblin na level 20 na may physical boost at club mastery. Kitang-kita na naapektuhan na sila ng miasma, pero para kay Rude, mga Goblin lang pa rin sila. Hinati niya ang isa sa dalawa gamit ang isang wasiwas. Hindi sinabi sa kanya na umabot na pala ang miasma sa palapag na yon. Sinabi ni Alicia na pinapatunayan lang noon kung gaano ito kabilis kumalat. Kahit ang mga gamit niyang panglinis ay hindi ito kayang tanggalin ng maayos. Naisip ni Rude na baka hindi nabuhay ang mga halimaw sa susunod na palapag. Para makasiguro, tinanong niya si Alicia kung gusto pa rin itong magpatuloy.
Sumagot siya ng, baka hindi gumana sa dragon ang karaniwang kakayahan niya, pero sigurado siyang makakatama pa rin siya kahit malapitan. Ayaw rin niyang umalis dahil noon, napilitan siyang iwan ang mga kaibigan niya at nag-iwan iyon ng malalim na sugat. Humingi ng tawad si Rude kay Alicia sa pagbanggit ng isang masakit na bagay. Pagkatapos ay ginamit niya ang substitute skill para alisin ang naipong miasma sa loob ni Alicia. Ipinaliwanag niyang tuwing magdidikit sila, maaari niyang tanggalin ang mga epekto nito. Pero oras na bumitaw siya, unti-unting maiipon muli ang miasma. Sinabi ni Alicia na yon na ang gagawin nila. Dapat ay magkahawak kamay lang sila habang sumusulong. Idinagdag niya na dahil sa makapal na miasma ay mahirap makita ang kanyang mga paa, kaya gagabayan din siya ni Rude. 5 palapag na lang ang pababa sa target nila, kaya nagpatuloy sila sa paglalim. Di nagtagal, nakarating sila sa gitnang mga patong ng abilyo, kung saan mas kumakapal ang miasma sa bawat hakbang. Gamit ang echolocation, nakahanap si Rude ng 2 halimaw sa unahan. Hinulaan ni Alicia na siguradong malakas ang anumang nakakaligtas sa ganitong kakapal na miasma, at sinabi ni Rude na hindi pa niya nakikita ang mga nilalang na ito. Kahit may iba pang daan, gusto silang labanan ni Rude. Tinanong ni Alicia kung bakit. Gusto rin ba niya itong kainin? Medyo nasaktan, sinabi niyang karamihan ay dahil lang sa kuryosidad. Gusto rin niyang subukan ang isinumpang espada, ang Graham, bago harapin ang Miasma Dragon. Ang mga kalaban ay mga Rolling Beetle, level 33, na may ilang kapaki-pakinabang na skill. Mayroon silang Steel Body, Revolution, Poison Resistance, Miasma Resistance, at Paralysis Resistance. Kaya pala halos hindi sila tabla ng miasma. Nang magsimula ang laban, gumamit si Rude ng mga prinsipyo ng Earth Magic at sinira ang lupa sa ilalim ng mga Rolling Beetle, pero hindi ito gumana. Isang beetle ang bumilog at nagsimulang gumulong paabante, direktang nakatutok sa kanila. Tinawag ni Rude si Alicia para pigilan ito. Ipinatawag niya si Nomia at inutusang harangan ang Rolling Beetle. Nagawa itong pigilan ni Alicia, pero sandali lamang, kaya sinabihan niya si Rude na bilisan. Muling humakbang si Rude bilang kalasag ng grupo at hinugot ang isinumpang espada. Binalaan niya itong huwag mabali at umatake, sinusubukang tapusin ang halimaw sa isang tira. Sa sobrang talim ng talim ay nahiwa nito maging ang harang na bato na ginawa ni Nomia, pero nakaligtas ang beetle. Napakatigas ng mga kaliskis nito kaya kahit ang isinumpang espada ay hindi bumaon ng malalim. Nagpasya si Rude na kailangan ng espada ng higit na lakas, kaya hiniling niya kay Alicia na lagyan ito ng mahika. Nang buhusan ng mahika ng isang rank adventurer ang talim, ipinakita nito ang tunay na lakas at sinira ang beetle sa loob ng ilang segundo. Pagkakita na namatay ang kasama nito, nanginginig sa takot ang ikalawang beetle. Tinapos din ito ni Rude sa isang hampas. Pinuri niya ang perpektong pagkontrol ni Alicia sa kanyang mahika, at habang ipinagdiriwang ang panalo, kinuha niyang muli ang kamay nito at ginamit ang substitute skill para alisin ang miasma. Pagkatapos ay humingi siya ng kaunting oras. Hindi na ibalik ng pag-absorb ng mahika gamit ang espada ang kanyang mana, kaya ngayon ay gusto niyang kainin ang mga halimaw. Niluto niya ang mga Rolling Beetle at nagsimulang kumain. Habang kumakain siya, tinanong ni Alicia kung ano ang pakiramdam ng gamitin ang isinumpang espada. Sinabi ni Rude na pagkatapos nitong humigop ng sapat na mahika, labis na tumataas ang pisikal niyang lakas. Naisip ni Alicia na kung patuloy niya itong papakainin ng mana, hindi ito madudurog tulad ng luma niyang espada. Naisip niya pagkatapos kung paano ito tatalab laban sa Miasma Dragon, na ayon sa mga saksi ay kasing laki ng puno. Gayunpaman, inamin niyang mas may bigat ang luma niyang espada sa bawat atake. Pagkatapos ay biglang humingi ng isang bagay ang isinumpang espada. Naguguluhan, tinanong ni Rude kung gusto nito ng karne. Malinaw na sumagot ang espada. Gusto nito ng Magic Stone. Kumuha si Rude ng isa mula sa kanyang bag at hinaluan ito ng kaunting dugo bago iniabot. Nilamon ng espada ang Magic Stone at mabilis na lumaki, na ikinagulat nilang dalawa. Tinanong ni Alicia kung paano niya nalaman ang gusto nito, at sinabi ni Rude na direktang kumausap ang espada sa isip niya. Hinala niya na nagalit ito dahil tinawag niya itong mahina. Sinabi ni Rude kay Alicia na naintindihan na niya kung paano gamitin ang isinumpang espada. Maganda ang progreso nila at nasa isang palapag na lang sila sa ibabaw kung saan huling nakita si Basilista. Pagkatapos, nang banggitin nila yon, narinig nila ang pag-ungal ng dragon. Napakalakas ng tunog kaya nagsimulang bumigay ang kisame. Sinabi ni Rude na dapat nila itong suportahan gamit ang Earth Magic, pero tinanggihan ni Alicia ang ideyang iyon. Kung magtutuon sila sa pagprotekta sa sarili, baka matabunan ang hagdan at mawalan sila ng pagkakataong maabot ang dragon. Kaya dahil wala nang mas magandang pagpipilian, nagpasya siyang basagin ang gumuhong mga palapag at puwersahang bumaba sa level ni Basilista. Matapos ang matinding pagkahulog, nakaligtas silang buhay. Sinubukan nilang alamin ang kanilang paligid, pero masyadong makapal ang dilim. Ginamit ni Rude ang thermal search at nahanap ang pinagmumulan ng ambon. Ito ang Miasma Dragon na si Basilista. Sinabihan silang level 70 ito, pero ang totoo ay level 75 ito. Taglay nito ang bawat pangunahing katangian, mababang bilis para sa uri nito, at sigla na higit sa 500, kasama ang mahabang listahan ng mga bihirang at mapanganib na skill.
Napansin din ni Rude na may lason ang mga pangil at kuko nito. Ang mas malala, nakita na sila ng dragon. Iyon pa lang ay nagpakaba na sa kanilang dalawa. Tinanong ni Alicia kung anong mahika ang hindi gumagana rito, at sinabi ni Rude na hindi ubra ang apoy, lupa, kidlat, at dilim, kaya lumipat siya sa ibang kakayahan. Muling umungal ang miasma dragon, ngunit sa pagkakataong ito ay handa na sila. Gusto sanang manatili sa likod ni Rude upang pag-aralan muna ang mga atake nito, ngunit mabilis ang galaw ng laban, at hindi niya alam kung gaano katagal matitiis ni Alicia ang makapal na miasmang ito. Kaya napagpasyahan niyang tapusin ito sa lalong madaling panahon. Gaya ng isang tunay na dragon, nagbuga ng apoy si Basilista, at halos matamaan si Rude, ngunit nakatakas siya gamit ang flash step. Sapat na malakas ang pagsabog upang tunawin ang lupa at ang malapit na bato. Mula sa likuran, tinawag ni Alicia si Sylphide, na gumamit ng wind magic upang ilunsad si Rude papunta sa dragon. Halos kasing bilis ng tunog kung gumalaw, nagawa ni Rude na gasgasan ang balat nito, ngunit hindi pa rin kayang butasin ng talim ang makapal na balat ng dragon. Napagtanto niyang hindi angkop ang kanyang espada at mahika para dito. Kahit ang spirit magic ni Alicia ay walang epekto. Walang galos na lumabas ang dragon. Habang nag-iisip sila ng susunod na hakbang, ipinagpag ng dragon ang buntot nito at nagpaputok ng mga tinik sa kanila. Sinalag ito ni Rude gamit ang steel body, at pinigilan ito ni Alicia gamit ang spirit magic. Nagsimula silang mag-isip kung paano matatalo ang halimaw na ito. Grabe ang depensa nito, at kaya rin itong umatake mula sa malayo. Sinabihan ni Alicia si Rude na bigyan siya ng oras. Gagamitin na niya ang kanyang huling alas. Habang inihahanda niya ito, gumamit ng earth magic si Rude, at patuloy na nakipaglaban ng malapitan, sinusubukang makapinsala ng abot ng kanyang makakaya. Inatake niya ang dragon habang pinoprotektahan din si Alicia. Inilantad niya ng husto ang sarili at lubos na nagtitiwala kay Rude. Para makabawi sa ginagawa niya, ibinuhos ni Alicia ang buong mana niya para sa isang atake na ito. Tinawag niya ang lahat ng kanyang mga elemental, sina Salaam, Ordele, Nomia, at Wakian, at patuloy na inihanda ang kanyang atake. Kasabay nito, ibinuhos din ni Rude ang lahat, hinampas ang dragon at nagmamadaling bumalik upang bantayan siya. Maya-maya, sinabi ni Alicia na handa na siya at sinabihan siyang tumabi. Sa kanya pinakawalan ang espesyal niyang galaw, ang Spirit's Quintet, na nagliwanag sa buong silid. Nang mawala ang usok, nakatayo pa rin ang dragon kahit na nagtamo ito ng labis na pinsala. Hindi niya ito natapos at sinabing kung nasa buong lakas iyon, isang tira lang sana ang tatapos dito. Pinuri ni Rude ang Spirit's Quintet at pagkatapos ay sinabing siya naman. Naubos ni Alicia ang lahat ng kanyang mana sa ataking iyon, kaya hindi na siya makapagbibigay ng suporta. Sinabihan niya itong huwag mag-alala. Gamitin na lang niya ang natitirang lakas niya para protektahan ang sarili niya. Siya na ang bahala sa dragon mula rito. Para ipakita kung gaano ito nakakatakot, umungol ang dragon at niyanig ang buong pitan. Sumagot si Rude gamit ang roar skill na nakuha niya mula sa Minotaur, para linawin na hindi siya isang mahinang tao. Kani-kanina lang, inabsorb niya ang dark magic na nagpoprotekta kay Alicia, at siksik ito sa mana. Ngayon, umaapaw sa kapangyarihan si Rude. Puno ng kumpiyansa, sumugod siya at hiniwa ang mga kaliskis sa braso nito. Pero kahit sa hindi kapanipaniwalang bilis at liksi niya, napansin niyang humihina na ang epekto ng espada niya. Unti-unti nang nawawala ang inabsorb na monogram. Eksakto nang bumagal si Rude, tinamaan siya ng dragon ng isang miasma wave. Kaya niyang labanan ang miasma, pero napatalsik pa rin siya ng lakas ng wave. Pagkatapos ay inihampas ng dragon ang buntot nito at naghagis ng mga tinik kay Rude. Pagkatapos mabasa ang direksyon ng mga ito, alam niyang maiiwasan niya ang mga tinik, pero hindi ang susunod na atake ng dragon. Kahit halos wala ng pag-asang mabuhay, gumamit siya ng flash step para makatakas sa range nito. Hindi iyon sapat. Inabot pa rin siya ng atake ng kuko ng dragon, kahit inactivate ni Rude ang steel body bago pa ito tumama. Kahit na, tumalsik pa rin siya papunta sa kabilang dulo ng kwarto dahil sa lakas ng tama. Tama naman ang tansa niya sa distansya ng flash step niya, pero nadaig pa rin siya ng dragon. Sa desperadong sandaling yon, naalala ni Rudy ang laban niya sa Minotaur, noong muntik na siyang mamatay. Pero hindi na siya kagaya ng dati. Ngayon, ayaw na niyang sumuko at kumilos siyang muli. Habang naghahanda ang dragon para sa breath attack nito, nagdesisyon si Rude na huwag nang umiwas. Kung tatagal pa ang laban na ito, alam niyang matatalo siya. Inactivate niya ang thread manipulation at ginamit ang mga sinulid na parang tirador, tapos ipinutok niya ang sarili niya diretsyo sa dragon. Sumagot ang miasma dragon ng isang buga ng apoy. Hindi mapipigilan ni Rude ang init ng hininga nito, pero kaya niyang i-absorb ang mana sa loob nito. Pusta niya na kung kaya siyang buhayin ng fire resistance niya, mapapalakas niya ang sandata niya gamit ang sariling mana, isama pa ang manang naipon ni Graham, at pakawalan ang lahat ng ito sa iisang atake. Sinimulan ng sunugin ng hininga ng dragon ang balat niya. Sa huling sandali, ginamit ni Alicia ang kaunting mahika na natitira sa kanya at binato ng tubig si Rude para protektahan siya mula sa init. Nang makahanap siya ng pagkakataon, sinamantala niya ito. Ang huling tira ni Rude ay isang hiwa na ginawa para hatiin ang kalaban sa gitna, at sa pagkakataong ito ay gumana iyon.
Halos hindi na makatayo si Rude, kaya na lang niyang magsalita kay Alicia. Nang subukan siyang pagalingin nito, sinabihan niya itong huwag nang pilitin ang sarili. Ipinaliwanag niya na mayroon siyang skill na blood loss na kayang magpagaling sa kanya ng kaunti. Nakuha niya ito sa tagumpayan. Matapos makabawi ng kaunting lakas, humiga silang dalawa ni Alicia para magpahinga saglit. Pareho silang mangha at masaya na natalo talaga nila ang Miasma Dragon. Sinabi ni Alicia na simula pa lang ito. May mga susunod pa silang adventure. Nang marinig niyang magsalita ang isang rank tungkol sa pagsama sa kanya sa mga adventure, naalala ni Rude ang adventurer na nagligtas sa kanya noong bata pa siya. Napakalakas ng bayaning iyon, mas malakas kaysa sa kanya ngayon. Gaya ng dati, kumain si Rude ng karne ng halimaw, tapos nagdesisyon silang pumunta sa pinakamalalim na bahagi ng piitan. Sa pinakababang palapag, nahanap nila ang core ng piitan. Sinabi ni Alicia na ilan lang sa mga adventurer ang nakakakita nito. Ipinaliwanag din niya na ang magic circle sa harap nito ay pwedeng magbalik sa kanila diretsyo sa labasan. Habang nakatingin sa umiilaw na core, sinabi ni Alicia na normal lang na iwanan itong buo kahit pa na-clear na ang piitan. Dahil doon, pwede siyang bumalik para sa mga materyales na hindi niya makukuha sa labas at umalis kahit kailan niya gusto. Pero ayaw ni Rude na mabuhay muli ang dragon, at hanggat nandyan ang core, mangyayari yon. Dumaan siya sa impyerno sa Abellio Labyrinth, pero dahil doon, tuluyan nang nagbukas ang daan patungo sa pangarap niya, kaya sinira niya ang core. Pagbalik sa bulog na, nang hingi ng balita si Guildmaster Lankers tungkol kina Rude at Alicia. Sinabihan siyang wala pa ring balita sa pagbabalik ng mga ito. Sa kaibuturan niya, alam ni Lankers na kilala si Rude bilang Miasma Scavenger. Para sa mga adventurer, lakas ang lahat. Kahit nakialam pa si Lankers, malamang wala rin naman itong mababago. At kung sapat na yon para isuko ni Rude ang pangarap niya, marahil iyon na talaga ang tadhana niya. Habang pinag-iisipan iyon ni Lankers, bigla siyang nakatanggap ng balita na nakabalik na sina Rude at Alicia gamit ang isang teleport circle. Sabi sa report, natalo nila ang Miasma Dragon at sinira ang Donjon Core. Nagawa nga talaga ni Rude at Alicia. Gulat si Lankers, pero masigit pa doon, masaya siya. Hindi niya kailanman inaasahan na ang tinatawag na Miasma Scavenger ang magliligtas sa syudad. Sinalubong ng guild ang dalawang bayani na nagligtas sa bulog na mula sa isang level 75 na banta. Sa Golar, isang syudad na malapit sa bulog na galit ang lokal na pinuno na sinira ng bulog na ang piitan. Gusto niya sanang angkinin yon at ngayon imposible na yon. Pero sabi ng second in command niya, baka makatulong pa nga ito sa kanila. Dahil hindi matanggihan ng bulog na ang pag-angkin ng Golar sa piitan, pinili nilang sirain ito kaysa ibigay sa kanila. Dahil dito, naniniwala siya na pwede nilang i-pressure ang guild ng bulog na at humingi ng bayad pinsala. Nagustuhan din ng pinuno ang ideyang iyon. Mukhang mas kikita sila roon kaysa sa hamunin nila ang piitan at mamatayan ng mga adventure. Kahit na, sigurado siyang hindi iyon tatanggapin ng tahimik ng guild ng bulog na. Sabi ng advisor, gusto raw niyang ipakita sa guildmaster kung sino ang nakatataas. Sa ibang dako, nasa kakahuyan sina Rude at Alicia, at nagluluto si Rude ng kanyang nakasanayang pagkain mula sa halimaw, na ngayon ay gamit ang bihirang karne ng Miasma Dragon. Naitabi niya ang ilan sa bag niya, at ngayon ay tuwang-tuwa siyang matikman ang ganito kabihirang pagkain. Sa unang kagat pa lang, nabaliw na sa sarap si Rude. Sabi niya, ang lahat ng karneng nakain niya ay walang sinabi kumpara rito. Malinamnam ito, matamis at natutunaw ang taba sa bibig. Habang patuloy siyang nagpupuri sa lasa nito, nagsimula na namang maglaway si Alicia. Tumalon siya at sinabing premium steak ang kakainin nila ngayong gabi, at gusto niya ang tulong ni Rude para hanapin ang pinakamasarap na kainan. Sinabi ni Rude na kumakain pa siya, kaya hindi siya makakatulong ngayon. Sumagot pabalik si Alicia na kailangan nila ng impormasyon agad tungkol sa restaurant, kaya dapat bilisan na niyang tapusin ang pagkain. 4 na araw ang lumipas matapos gumuho ang Abellio Labyrinth. Ipinatawag sila ni Guildmaster Lankars para tapusin ang report. Pagkatapos nyon, ibinigay sa kanila ni Lankars ang pabuya nila, 1,500,000.0 regin. Gulat na gulat si Rude sa halaga. Ipinaliwanag ni Lankars na ang Abellio ay isang level 70 na piitan, kaya makatarungan at nararapat lang ang ganoon kalaking pabuya. Matapos ibigay ang pera, sinabihan niya si Rude na ma-update ang rank nito. Silang dalawa lang ang nag-clear sa piitan, kahit kailan lang naging rank si Rude, kaya gulat siyang sinusuri na naman ang rank niya. Kung sa bagay, level 52 na siya. Sinabi ni Alicia na kahit kalaban niya ay mga halimaw na mas mataas sa level niya, hindi pa rin normal ang bilis ng paglakas niya. Kadalasan, kapag umabot na sa level 4 na po ang isang adventurer, sobrang bumabagal na ang pag-level up. Napansin niyang nakangisi ito. Bago pa siya makapagtanong kung bakit, mayabang na inamin ni Rude na nalampasan na nito ang level niya. Binuksan niya ang kanyang status window. Level 45 siya. Sinabi ni Rude na kahit mas mataas ang level niya, mas malakas pa rin si Alicia sa totoong laban. Sumang-ayon siya. Isang gabay lang ang mga level. Ang tunay na lakas sa laban ay nanggagaling sa kakayahan at karanasan. Habang pinag-uusapan nila ang mga level, nakita nilang pumasok sa guild ang pinuno ng Golar.
Nakilala agad niya si Rude bilang ang miasma scavenger. Dahil kumbinsido ng bastos at walang galang si Rude, tinanong ng lalaki kung sino siya. Pinagtawanan ng Panginoon ang mga adventurer ng Bologna dahil hindi man lang nila kilala ang mukha ng katabing pinuno. Mukhang narinig na ni Rude ang tungkol sa kahabag-habag na Panginoon ng Golar. Pagkatapos ng hindi direktang pagpapakilala, sinimulang sermunan ng Panginoon si Rude dahil sa pagsira sa labirin. Sumagot si Rude na huli niyang narinig, magkasamang pagmamayari ang Abellio Labyrinth. Sinabi ng Panginoon na ang Abellio Labyrinth ay nasa pagitan ng Golar at Bologna, pero inalis ng Bologna ang Golar dito. Inangkin nilang may kakaibang nangyayari sa loob, tapos biglang bumuhos ang mga halimaw, at nasira ang labyrinth. Iginiit niyang malaman kung paano babayaran ni Rude ang Golar sa nawalang pera at sa pinsalang ginawa ng mga halimaw sa paligid. Sumingit si Alicia at sinabing ang mga ganyang issue ay dapat pinangangasiwaan ng mga guild at hindi pinagtatalunan dito. Idinagdag niya na walang mga ulat ng mga halimaw na sumalakay sa Golar at naayos na ng mga adventurer ng Bologna ang problema. Pagkatapos ay nagtanong siya kung bakit ang mga taong walang ginawa ay nag-isip na may karapatan silang magreklamo. Hindi na nagulat si Rude sa talim ng pananalita ni Alicia. Isa siyang makaranasang S-rank adventurer. Nakilala siya ng Guildmaster ng Golar, ang kanang kamay ng Panginoon, bilang si Alicia ng Emerald Stone. Sinabi niya na narinig niyang nakatali na siya sa Bologna, at ngayon alam na niyang totoo ito. Pagkatapos ay malupit niyang idinagdag na dahil dapat sinira na siya ng sumpa ng Abyssal Labyrinth, bagay sa Bologna ang tulad niya. Medyo naalala ni Rude na ang lalaking ito ay ang Guildmaster ng Golar. Sinabi ng Guildmaster na hindi man lang dapat nagsasalita ang mga adventurer sa isyong ito. Lumapit siya kay Alicia at inilapit ang sarili. Sa isang bulong, tinawag niya itong isang walang silbing survivor mula sa isang party na namatay ng walang saysay at sinabihang huwag na siyang makialam. Tinapos niya ito sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na basura. Nakapagpapanting iyon sa mga tainga ni Alicia. Pinakawalan niya ang kanyang mahika at bumigat ang buong silid. Kahit ang Guildmaster ng Golar ay nyanig ng presyon mula sa isang adventurer na inakala niyang laos na sa level 45. Pumagit na si Lankars bago pa lumala ang sitwasyon. Sinabi niyang walang mag-aaway sa kanyang guild at inutos sa Panginoon at sa Guildmaster na sumunod sa kanya. Kahit papaalis na sila, patuloy pa rin ng insulto kay Alicia ang Guildmaster ng Golar. Pagkapunta nila sa opisina ng Guildmaster, isa pang lalaki ang tumawag sa pangalan ni Alicia, isang elf na may kapansin-pansing mukha. Tinanong niya kung natatandaan pa siya nito. Pagod na si Rude sa mga taong naghahanap ng gulo, pero tinawag ni Alicia ang elf na Ebert, kaya halatang magkakilala sila. Nang magtanong si Rude, ipinaliwanag niyang kasama si Ebert sa isa sa mga dati niyang party. Sinabi ni Ebert na minsan siyang humanga sa Azure Trails, lalo na kay Alicia, dahil bilang kapwa elf, hinangaan niya ang kakayahan nito na gumamit ng maraming elemental ng sabay-sabay. Alam din niya ang tungkol sa sumpa nito, at kung gaano siya nito labis na pinahirapan. Pumunta siya ng Bologna para sa isang dahilan, ang ayain siyang sumali sa kanyang party. Tinanggihan siya ni Alicia na sinasabing nasa isang bagong party na siya. Sinubukan niyang ipakilala si Rude, at nang mag-alok si Rude ng pakikipagkamay, pinalo ni Ebert ang kamay niya, at ipinakitang ayaw niyang makialam sa kanya. Binaliwala niya si Rude at patuloy na kinausap si Alicia, at sinabing naawa siya rito. Ang isang S-rank na tulad niya ay napunta sa isang taong tinatawag na miasma scavenger, at sinabing mas magiging kapaki-pakinabang ang talento niya sa kanyang party. Halatang kinainis niya yon. Umatras siya at sinabihan itong huwag magsalita tungkol sa mga bagay na hindi nito naiintindihan. Siya mismo ang pumiling makipagtambal kay Rude, kaya ang pag-insulto rito ay parang pag-insulto na rin sa kanya. Kahit pa ganoon, nagpasalamat pa rin siya rito sa pag-aalala sa kanya. Ibinunyag din niya na nawala na ang kanyang sumpa. Hindi makapaniwala si Ebert. Ang sumpa ay nagmula sa S-rank na Abyssal Labyrinth mula sa isang boss sa pinakamataas na palapag. Nagpahiwatig si Alicia na may nakilala siyang espesyal na nag-iwan kay Ebert sa malalim na pag-isip. Tapos idinagdag niyang nirerepaso na ang rank ni Rude, kaya hindi siya mananatiling isang karaniwang C o D rank na adventurer. Nang makita kung gaano siya nagmamalasakit kay Rude, naisip ni Ebert na tiyak na minamanipula siya ni Rude. Hindi man lang siya naniniwala na si Rude ang pumatay sa Miasma Dragon. Kahit pa kung talagang nawala na ang sumpa ni Alicia, binabago niyon ang sitwasyon. Kaya ipinapalagay niyang si Alicia ang gumawa ng lahat, at inaangkin lang ni Rude ang gawa niya. Habang papaalis sila, sinabi ni Rude kay Alicia na pabalang na nakatitig sa kanya si Ebert na parang baliw. Ipinaliwanag niyang mapagmataas ang mga elf at mas tumitindi pa ang diskriminasyon nila habang tumatagal ang kanilang buhay. Tinanong ni Rude kung ganoon din siya. Buong pagmamalaking sinabi ni Alicia na siya ay isang mapagkumbaba, mabait, may dalisay na puso, at kaakit-akit na elf, na lalo lang siyang nagmukhang mapagmataas gaya ni Ebert. Pagkatapos noon, kinuha na nila ang mga papeles ng bagong rank ni Rude. Sinabihan siya ng receptionist na nilampasan niya ng buo ang C-rank at opisyal na siyang B-rank. Ipinapakita sa paglago ng kanyang level kung gaano kahirap ang misyon sa Abellio Labyrinth. Sinabi rin niya na nakatanggap ng ulat ang guild mula sa mga nayon na kanilang iniligtas,
kaya ibinilang din ang pagkatalo ni Baphomet laban kay Rude. Binati siya ni Rigurd at Magnus dahil naabot niya ang rank at sinabing nagpapasalamat ang buong bayan. Sa pagkakita kung gaano siya kasaya at kakontento, sinabihan siya ni Alicia na huwag tumigil sa rank. Dapat niyang targetin ang rank. Pinasigla nila ang isa't isa at itinuon ang kanilang mga mata sa rank, pero sinira ulit ni Ebert ang sandali. Sinabi niyang hinding-hindi dapat payagan ang isang katangahang tulad nito. Limitado ang impormasyon ng Dungjon ayon sa rank para protektahan ang mga adventurer, pero ang isang tao na nakasunod lang sa iba at walang ginawa ay na-promote pa sa rank. Tapos sumobra na siya at sinabing puno ng mga tanga ang bulog na guild. Sumagot ang receptionist na ang guild ay pwedeng magbigay ng promotion sa sarili nitong paghuhusga. Sinabihan ni Magnus si Ebert na bawiin ang mga salitang iyon kung ayaw nitong magkagulo. Sa halip na humingi ng tawad, inulit lang ni Ebert ang sinabi niya. Sa sobrang galit, kinwelyuhan siya ni Magnus. Pero bago pa siya makagawa ng anuman, itinapon siya ni Ebert sa isang tabi. Tapos ay idiniin niya si Magnus gamit ang kanyang espada at sinabihang huwag siyang hawakan ng maruruming kamay nito. Sinabihan ni Alicia si Ebert na tigilan na ang paggawa ng problema. Ipinapalagay niyang nagmamagandang loob lang ito sa isang taong walang tirahan tulad ni Magnus. Inamin ni Ebert na matigas ang ulo niya kapag nakapagdesisyon na, pero baluktot pa rin ang tingin niya sa kanyang sarili. Sinabi niyang isa siyang mapagkumbaba, maunawain, at kaakit-akit na elf, at naniniwalang siya lang ang karapat-dapat na gumabay kay Alicia. Natawa si Rude nang marinig niyang ginamit ni Ebert ang eksaktong mga salita na ginamit ni Alicia. Sa puntong ito, kumbinsido na siyang sadyang puno ng pagmamataas ang mga elf. Tapos biglang hinamon ni Ebert si Rude, tinawag siyang isang walang silbing adventurer na inilalagay ang iba sa panganib. Gusto niyang subukan kung karapat-dapat nga ba si Rude sa rank. Pumayag agad si Alicia at sinabi kay Ebert na makikita niya mismo ang lakas ni Rude. Kaya ang mapagmataas na elf at ang miasma scavenger ay nagtungo sa training grounds ng bulog na guild. Humingi ng tawad si Alicia dahil idinamay pa niya si Rude rito. Sinabi ni Rude na hindi niya ito kasalanan. Umabot lang ang sitwasyon sa ganito dahil kulang pa rin siya sa kakayahan. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay talunin si Ebert at patunayang karapat-dapat siyang tumayo sa tabi nito. Sa huli, inaayos ng mga adventurer ang mga pagtatalo gamit ang lakas. Bago magsimula ang laban, idineklara ni Alicia na kung sinuman sa maglalaban ang malubhang masugatan, siya mismo ang pipigil dito. Pagsisimula pa lang nito, mabilis na sinugod ni Ebert si Rude nang may nakabugulat na bilis at lakas. Hindi inaasahan ni Rude ang ganitong kaagresibong panimula, pero nablok pa rin niya ito. Patuloy sa pagdiin si Ebert taglay ang pinong husay sa paggamit ng espada, na walang iniiwang oras kay Rude para huminga. Mabilis na napagtanto ni Rude na mas magaling na swordsman si Ebert. Naalala rin niya ang sinabi ni Alicia na lumalaban si Ebert gamit ang atake at enhancement magic, na ginagawa siyang isang magic swordsman na pinapabuti ang sariling bilis at katawan. Tapos bigla na lang naglaho si Ebert at lumitaw sa likuran ni Rude, sabay nagbigay ng sorpresang taga. Hindi masundan ni Rude ang galaw niya at tinanggap ang tama. Ibinunyag ni Ebert na isa rin siyang rank, at sinabing tanging ang mga taong may ganitong klasing lakas lang ang nararapat sa titulong iyon. Matapos magpasikat sa kanyang lakas, idineklara niyang hindi karapat-dapat si Rude na maging rank o na manatili sa tabi ni Alicia. Inamin ni Rude na hindi pa siya karapat-dapat, pero siya ang pinili ni Alicia, at hindi ang kabaliktaran nito. Pagkatapos ay sinabi niyang papatunayan niyang nababagay siya sa tabi nito. Sa pagkakataong ito, si Rude naman ang unang umatak gamit ang Earth Magic. Tinukso siya ni Ebert dahil sinubukan niyang talunin ang isang eksperto sa mahika gamit ang mahika. Sumagot siya gamit ang Fire Magic na lumikha ng pagsabog. Pagkatapos noon, naglunsad ulit ang duwende ng isa pang espesyal na spell, pero hinigop ni Graham ang mahika mula sa dalawang atake, at sinabi ni Rude na inaasahan niyang gagamit si Ebert ng mahika. Sadyang mapray talaga ang mga duwende. Nang mag-recharge ang espada niya gamit ang mana, umatake si Rude at nakakuha ng malaking dagdag sa bilis at lakas. Nang tawagin itong magic sword ni Ebert, itinama siya ni Rude. Hindi ito mahika. Isinumpa ito. Nadaplisan ng espada ni Rude si Ebert, pero imbes na umatras, tinawag siyang baliw ni Ebert dahil sa pagdadala ng isinumpang espada, na nagbigay ng isa pang dahilan para kamuhian siya. Pagkatapos ay gumamit siya ng Lightning Enchantment Sword Technique, at gumalaw ng napakabilis, hindi na makasabay si Rude. Tapos, ginamit ni Ebert ang Lightning Palm at nagpadala ng kuryente sa buong katawan ni Rude. Sa pag-akalang tinapos na siya ng sunod-sunod na atake ng kidlat, sinabihan niya si Alicia na i-anunsyo na ang panalo. Pero nangyari ang hindi niya inaasahan. Hinawakan siya ni Rude sa kwelyo at sinabing hindi tatalab ang kidlat sa kanya. Saktong na-absorb niya ang paralysis resistance. Gulat na gulat, sinabi ni Ebert na dapat ay na-paralyze na siya sa dami ng kidlat na yon. Sumagot si Rude ng walang salita. Inumpog niya ang mayabang na duwende. Pagkatapos ay nanalo siya sa pagdiin kay Ebert tulad ng ginawa kay Magnus, at ibinaon ang espada sa lupa malapit mismo sa ulo ni Ebert. Pagbalik sa bulog na guild, nakipagkita ang guildmaster sa Lord at guildmaster ng Golar tungkol sa pagkasira ng Abilio Labyrinth.
Ipinaliwanag ni Lankars na wala ang feudal lord dahil may opisyal na gawain sa kabisera, kaya siya muna ang humahalili rito. Sinabi ni Lankars na naintindihan niya ang posisyon ng Golar. Dahil bulog na ang namahala sa labyrinth, plano nilang tumulong ng buo sa pagbawi nito. Pero sinabi ng Lord na hindi kailangan ng tulong ng Golar. Gusto nila ng tamang kabayaran para sa labyrinth na pag-aari nila. Idinagdag niya na naging sakim ang bulog na at kumuha ng mas malaki sa kanilang bahagi, kaya ngayon kailangan nilang pagbayaran iyon. Tapos nagmamadaling pumasok ang isang babaeng tauhan dala ang apurahang balita tungkol sa Abilio Labyrinth na dapat sanay gumuho na ng tuluyan. Inulat niya na ang paligid nito ay nababalot na ngayon ng napakalaking halaga ng mana na umaabot sa Berang. May 2 gargoyle rin na nagbabantay sa pasukan at humaharang sa kahit kaninong lalapit. Sinabi ni Lankars na hindi ito ang oras para sa walang kwentang pakikipagtalo ng Golar. Inihayag niya na bubuo siya ng subjugation team at pupunta agad sa bagong Abilio Labyrinth at iniutos na tawagin ang lahat ng adventurer na Berang o pataas. Kasama na roon si Rude. Nang magtipon ang lahat sa opisina ni Lankars, sinabi niya sa kanila na nagsimula na ang labyrinth cycle. Ipinatawag sila rito para pigilan ito sa lalong madaling panahon. Pagkarinig noon, tinanong ni Rude si Alicia kung ano ang labyrinth cycle. Sinabi ni Alicia na isa itong bihirang pangyayari kung saan nag-evolve ang isang labyrinth at ilang beses pa lang niya itong narinig. Kaya unang beses din itong papasok si Alicia sa isang nag-evolve na labyrinth. Kahit pa, nag-aalala siya sa Berang mana sa paligid ng lugar. Tingin ni Rude ay magiging ayos lang sila. Berang siya at paparating na rin ang mga arang. Narinig sila ni Ebert at lumapit, binalaan si Rude na huwag itong gawing biro. Sabi niya kung Berang ang mana sa labas, paniguradong arang naman sa loob. At sa pinakamalalang sitwasyon, baka umabot pa ito sa Srank. Idinagdag ni Alicia na sa mga ulat, inihahalin tulad ang paglaki ng labyrinth sa isang chrysalis. Kung bumuka ang chrysalis na yon, aapaw ang mana sa labas. Dahil parehong abot ng saklaw nito ang Golar at bulog na, magiging napakalala ng pinsala. Sinubukang pakalmahin ni Lankars si Rude, sinabing napakabihira ng mga labyrinth cycle, at marami pa ring bagay ang hindi naintindihan ng sinuman. Sinabihan niya ito na huwag maligaw sa mga walang kwentang pag-aalala. Dahil si Rude ang lumutas ng dungeon noon, sinabi ni Lankars na asa siya sa kanya. Kalaunan, dumating na sa labyrinth ang mga napiling adventurer. Katulad ng sinabi ng tauhan ng guild, may mga gargoyle na nagbabantay sa labas. Inobserbahan sila ni Rude at nalamang level 50 monster sila na nakatutok sa tibay at may ilang skill na alam na niya. Kinukumpirma nitong mas malakas pa sila kaysa sa mga rolling beetle. Pagkatapos, nakatitig ang isa sa mga gargoyle kay Rude kahit akala niya ay masyado silang malayo para makareact. Isang segundo ang lumipas, sinugod ng 2 halimaw ang grupo. Nagsimula sila gamit ang petrifying breath pero pinawi ni Sylphide ang atake. Kahit pa ganoon, nakalusot ang isa sa frontline at pumaslang kay Alicia. Sakto sa oras na iniligtas siya ni Lankars, habang nahati naman sa gitna ng guildmaster ng Golar ang isa pang gargoyle. Sinabihan ng 2 guildmaster ang lahat na manatiling malapit at sumunod sa kanila. Natukso si Rude na suriin ang gargoyle. Gusto pa nga niya itong kainin, pero sumuko nang malaman niyang kaya nitong mag-regenerate. Nang subukan niyang sunugin ang bangkay para pigilan ang regeneration nito, kinwestiyon ng guildmaster ng Golar kung anong ginagawa niya. Pumasok ng mas malalim ang grupo sa Abilio Labyrinth. Ilang araw ang nakalipas, puno ito ng miasma, pero ngayon ay mas mababa na ang density nito, na nagpapakitang nagbago na ang katangian ng labyrinth. Napansin ni Rude na halos pareho pa rin ang layout nito. Sabi ni Alicia, hindi ibig sabihin niyan ay ligtas na sila. Pagsapit nila sa mas malalalim na palapag, kahit ano'y maaaring mangyari. At kahit manatiling pareho ang layout, siguradong mas lalakas ang mga halimaw. Kalaunan, isang grupo ng mga pangit na halimaw ang umatake sa kanila. Pinili ni Lankars ang pinakamalaki, ang boss, at inutusan ang iba na asikasuhin ang maliliit na kalaban. Ginamit ng guildmaster ng Golar ang kanyang espesyal na skill, ang Warrior's Honor, na nagpalakas ng pisikal na atake ng mga adventurer sa paligid niya. Pagkatapos magsimula ng laban, mabilis na kinontrol ng mga adventurer ang sitwasyon. Napansin ni Rude na hindi siya tinablan ng Warrior's Honor. Kinalansela ng abnormal status nullification niya ang buff. Nag-focus si Lankars sa boss monster. Nakikipaglaban na parang isang perpektong tank habang tumitira pa rin tuwing may pagkakataon. Mabilis na natapos ang laban. Dinurob niya ang boss gamit ang hilaw na lakas. Maganda ang ipinapakita ng lahat maliban kay Rude na nabigla matapos mapagtantong hinaharangan din ng kanyang nullification skill ang support magic. Sa tuwing napag-iwanan ang isang adventurer, pumapasok ang iba para i-cover sila. Sinabi ng isa sa kanila na mahirap basahin ang mga halimaw na to at hindi halata ang kahinaan nila, kaya napagkasunduan ng grupo na talunin na lang sila sa lakas. Patuloy silang nakipaglaban, ipinapakita ng bawat isa ang skill na magaling sila. Matitibay ang mga halimaw pero nangibabaw ang teamwork ng grupo. Kahit pa kakabagsak lang ng mga maliliit na kalaban, may isa na namang halimaw ang umatake, pumutok mula sa ilalim ng lupa. Mukha itong pinaghalong beetle at alupihan. Muli, nagtulungan ang grupo at pinabagsak ito. Hindi lang pinapanood ni Rude ang magandang teamwork.
Naiinis siya dahil dinudurog ng lahat ang mga halimaw habang wala siyang ginagawa. Tapos napansin niya ang mga burrowing parasite sa loob ng mga bangkay ng pangit na halimaw. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang sandali, naramdaman niyang may silbi siya. Gamit ang mga prinsipyo ng Earth Magic, direktang inatake niya ang mga parasite, pero na-cancel out ang kanyang mga spike. May Earth Removal ang mga parasite, isang skill na nagnu-neutralize sa bato at lupa. Nang pumalpak si Rude, tinapos ng Guildmaster ang halimaw sa pamamagitan ng pagputol ng ulo nito. Pagkatapos ng laban, pinuna ng Guildmaster ng Golar ang pagkakamali ni Rude na gumamit ng Earth Magic sa isang bagay na galing sa ilalim ng lupa, at tinawag itong isang kalokohan. Napansin din niya ang pag-cancel ni Rude sa Warrior's Honor. Mas alam ni Rude ang totoo kaysa kaninuman. Wala talaga siyang karanasan sa pakikipaglaban sa isang malaking grupo, at hindi tulad ng iba, hindi siya marunong gumamit ng support magic. Para sa kanya, pabigat lang siya. Para bang hindi pa sapat iyon, ininsulto rin siya ni Ebert dahil hindi siya makasabay. Sabi niya, ang teamwork laban sa malakas na kalaban ay isang basic knowledge ng isang adventurer. Saka sila naabala ng isang pagsabog. Nang lumingon sila, nakita nilang nakikipaglaban si Lankers sa isang higanteng halimaw na kinokontrol ng mga parasito. Napagtanto niya na pinamumugaran ng parasito ang bangkay, at pagkalipat na pagkalipat, naghilom ang mga sugat ng halimaw at biglang tumindi ang lakas nito. Minamaliit ito ng Guildmaster ng Golar hanggang sa makagat siya ng isang insektong nagdudulot ng petrifikasyon. Sa ilang saglit lang, naging bato ang lahat, ngunit kahit naging bato na, nakakakita at nakakapag-isip pa rin ang mga adventurer. Higit sa lahat si Lankers, na napilitang panoorin ang mismong paglapit ng kanyang kamatayan. Iniligtas siya ni Rude gamit ang pagkontrol ng sinulid para mabilis siyang mahila pabalik. Pinrotektahan siya ng kanyang abnormal status nullification mula sa pagiging bato at hindi lang siya ang nakaligtas. Iniligtas din niya si Alicia sa pamamagitan ng paggamit ng substitute sa kanya. Tinatawag na Chow's Mouse ang kalaban, at karamihan sa mga stats nito ay nakatuon sa health at strength. Ang pinakamalaking banta nito ay ang malapitang laban at mabilis na paggaling. Napansin din ni Rude na parang wala itong panlaban sa mahika. Kaya bago sumugod, sinabihan niya si Alicia na sirain ang porma nito gamit ang mahika. Agad siyang naghanda. Tinawag niya si Nagnomia at Sylphide, at pinakawalan ng mga espiritu ang kanilang mga atake, kaya napatalsik ang Chow's Mouse. Pagkatapos ay nagbago ng anyo ang halimaw, at tinubuan ng bibig kung saan hindi dapat magkaroon nito. Naging hudyat iyon kay Rude na kaya nitong mag-ibang anyo kahit ano paman ang porma nito. Naghagis pa ng maliliit na insektong nakakabato ang Chow's Mouse sa kanila, ngunit gumamit si Rude ng Lightning Cloak para tangayin ang mga ito. Sumugod naman ang halimaw para makipaglaban ng malapitan, ngunit itinulak ito pabalik ni Alicia gamit ang mahika. Ginamit ni Rude ang pagkakataong iyon, pinagana ang flash step, at hinataw ang halimaw habang nasa ere. Hindi pa rin niya ito natamaan ng maayos dahil nag-iba ito ng direksyon. Pagbagsak niya sa lupa, nasa panganib siya. Tinalunan siya ng halimaw mula sa likuran. Sa kritikal na sandaling iyon, binunggo ito ni Lankers at napatalsik ng palayo. Tinanong ni Rude kung paano niya nawala ang pagiging bato. Sinabi ni Lankers na pinadaloy niya ang mana sa buo niyang katawan at pinilit na alisin ang epekto nito. Ngayon, pareho na silang naghahandang umatake. Nagbuhos ng mana si Rude sa kanyang espada at nagpakawala ng malinis na hiwa na humati sa halimaw sa dalawa. Napagtanto rin niyang kaya niyang kontrolin kung gaano karaming mana ang ilalagay niya sa talim. Isa sa mga skill ng Chow's Mouse ay ang mabilis na paggaling, at nang magsimula itong maghilom, nagpaputok si Rude ng mga makamandag na karayom para pigilan ito. Namangha si Alicia nang mas mabilis na kumalat ang lason kaysa sa kakayahan ng halimaw na gumaling. Ipinaalala ni Rude na nakuha niya ang ataking iyon mula sa Miasma Dragon, at pinuri siya nito dahil iniligtas niya ang lahat. Hiniling ni Lankers kay Rude na ipaliwanag ang mga kapangyarihan niya sa iba. Pumayag si Rude. Kung walang paliwanag, hindi niya matutulungan ang lahat ng maayos. Matapos pagalingin ang mga adventurer, ipinagtapat niya sa kanila ang buo niyang kwento. Sinabi ni Lankersy na tila hindi ka panipaniwala, pero matapos makita ang laban, tinanggap niya na talagang may mga monster skill si Rude. Natigilan si Ebert at tinawag na kamangha-mangha si Rude, at sinabing sa buong buhay niya, hindi pa siya nakakita ng ganitong himala. Ipinaalala ni Rude sa kanya ang lahat ng mga pang-insulto niya kanina. Pero ngayon, sinasabi ni Ebert na karapat-dapat na siyang tumayo sa tabi ni Alicia. Nang magtanong ang isang adventurer kung kaya talaga niyang kumain ng mga halimaw, sinabi ni Rude na papatunayan niya ito basta walang may problema doon. Ipinaliwanag niya na dapat dahan-dahang lutuin ang karne hanggang sa tuluyang maluto ang loob, pagkatapos ay kailangang takpan ang amoy nito ng mga halamang gamot. Pagkatapos nyon, magiging isa na itong pagkain na mabango at mukhang masarap talaga. Natakam ang ibang mga adventurer sa masarap tingnang mga nilutong mole cricket at gargoyle ni Rude. Nagtanong ang Guildmaster ng Golar kung naibabalik din ba ng pagkain ng halimaw ang magic power, pero itinuwid siya ni Rude. Naibabalik nito ang mana, hindi ang magic. Sinabi ng Guildmaster na wala siyang naramdamang kasamaan mula sa karne ng halimaw. Sa halip, naglalabas ito ng pakiramdam na tila sagrado.
Pagkatapos nyon, nagmungkahi ang Guildmaster ng Golar na bumalik at maghintay ng tulong dahil masyado pa silang walang alam sa mga halimaw sa labirinto. Ikinatwiran ni Lankars na habang tumatagal silang naghihintay, mas magbabago ang labyrinth cycle. Sa pagtitiwala sa mga kakamping tulad nina Alicia at Rude, nagpasya si Lankars na tapusin ang labirinto nang hindi na naghihintay ng mga reinforcement. Sinabi sa kanila ni Rude na kung pareho pa rin ang disenyo ng dungsyon, dapat malapit na ang kwarto ng boss, pero isang problema pa ang pumigil sa kanila. Noong huli, sa pilitang dumaan sina Rude at Alicia sa nakaharang na ruta para marating ang Miasma Dragon. Dahil doon, lalong natabunan ng mga guho ang daanan. Nakalimutan na nila ang tungkol sa pagguho. Nadismaya si Lankars. Matapos makarating ng ganito kalayo, tila ang pag-atras na lang ang tanging paraan. Pagkatapos ay naalala ni Rude na may skill ang Chow's Mouse na nagpapawalang bisa sa kanyang Earth Magic. At dahil nakakain siya ng kaunti nito, nakuha niya ang skill nitong Soil at Earth Removal. Ginamit ito ni Rude at nilinis ang mga bato, kaya nabuksan ang daan papunta sa kwarto ng boss. Kinalaunan, nahanap ng grupo ang itlog ng puting dragon sa isa sa mga kwarto ng labirinto. Kahit si Lankars, na isang guildmaster, ay hindi pa nakakita nito sa personal. Nalaman lang niya ito mula sa mga libro, isang maalamat na dragon na nauugnay sa kamatayan at muling pagkabuhay. Ipinaliwanag ni Lankars na kapag namatay ang katawan nito, muling nabubuhay ang kaluluwa nito, at ang labirinto ay nagsisilbing bahay-alagaan para sa bagong buhay na iyon. Maaaring mamatay ang katawan nito, ngunit nananatili ang kaalaman sa kaluluwa nito. Sinasabi rin na nakakaintindi ito ng wika ng tao, at may karunungan pa na nakakasilip sa hinaharap. Nagkibit-balikat ang isang adventurer at sinabing itlog pa lang ito, saka kumilos para basagin ito bago pa mapisa. Kahit na binalaan siya ni Lankars, nagpatuloy pa rin siya. Bago pa man niya ito marating, isang galamay ang biglang lumabas mula sa itlog at hinampas siya. Pagkatapos ay marami pang galamay ang lumitaw. Malinaw na pinoprotektahan ng itlog ang sarili nito. Sinabi ni Lankars na survival instinct lang iyon ito at inutusan ang lalaki na lumayo. Kahit sa ganitong anyo, isa pa rin itong totoong dragon. Sa kagustuhang makita kung ano ang kaya ng matalinong dragon na ito, gumamit si Rude ng appraisal, pero lubusang nakatago ang status nito. Nang may magmungkahi na umatras muna hanggang sa dumating ang tulong, sinabi ng Guildmaster ng Golar na baka hindi sumapat kahit marami pang S-class ang dumating para pigilan ito. Gayunpaman, gusto itong patayin ni Lankars bago pa man ito mapisa at hiniling sa lahat na suportahan siya. Habang inaatake ng iba ang mga binti ng itlog, pumunta sa gilid si Lankars at pinutol ang isa. Ngunit muling tumubo ang bias ng itlog sa loob lamang ng ilang segundo na ikinagulat ng buong grupo. Dahil hindi umuubra ang mga atake ni Lankars, humingi siya ng tulong kay Rude at nagbahagi ng mabilisang plano habang umungal ang dragon sa loob ng itlog. Habang tinatakpan ng lahat ang kanilang tainga, sumugod si Lankars at pinutol ang isa pang bias. Nang subukan niyang akyatin ang itlog, isang galamay ang umusbong mula sa lupa at hinawakan siya. Nang malapit na siyang masapawan, humakbang sina Ebert at ang Guildmaster ng Golar para protektahan siya. Mabilis na nakabawi si Lankars at nagpakawala ng buong lakas na atake, na labis na sumira sa itlog. Tapos ay sumunod si Rude gamit ang huling tira. Gamit ang kanyang espadang puno ng mana, napakadali niyang nahati ang itlog. Ngunit kahit pagkatapos nyon, hindi nasugatan ang tunay na katawan ng matalinong dragon. Nabiyak lang nila ang labas na balat nito. Inutusan ni Alicia si Sylphide na gamitin ang pagkakataong iyon at tapusin na ito, pero sumara ang itlog bago pa tumama ang mahika. Sinabi ng Guildmaster ng Golar na wala silang mapapala kung patuloy na maghihilom ang matalinong dragon. Biglang nawala ang bentahe nila at bumaligtad ang laban sa kanila. Naglabas ng aura ang matalinong dragon na nagdulot ng kilabot sa mga adventurer, at napansin nilang nagsisimulang magbago ang itlog. Napagtanto ni Alicia na napipisa na ito. Sumigaw si Lankars na wala na silang oras. Kailangan nila itong tapusin gamit ang isang napakalakas na atake. Nakakatakot ang paghihilom nito, pero ang mga binti nito ang nananatili nitong kahinaan. Inutusan ni Lankars ang lahat na sabay-sabay na umatake at gumawa ng isang maikling pagkakataon. Pumunta sa dulong kanan ang Guildmaster ng Golar, habang kinovran ni na Ebert at ng adventurer na may mga kamay na may pangalmot ang dulong kaliwa. Ang dalawa pang adventurer ay nakatutok sa harap at kinuha naman ni Rude at Alicia ang kaliwang bahagi sa unahan nila. Pagkatapos ay sinugod ng lahat ang itlog. Nagpalit ng anyong quill ang halimaw at nagpaputok ng mga tinik sa kanila, ngunit isang adventurer ang magaling sa mga magic barrier at pinrotektahan ang grupo gamit ang kanyang skill. Sinabi niya kay Lankars na poprotektahan niya siya, kaya kailangan lang nitong tumutok sa pag-atake. Pinagana ni Lankars ang charge, na nagpapalakas sa kanyang mana kaya ang susunod niyang skill ay aatake ng doble ang lakas. Kahit handa na yon, nagtataka pa rin si Alicia kung paano nila mababali lahat ng binti ng sabay-sabay. Sinabi ni Rude na siya na ang bahala, pagkatapos ay ginamit ang command, ang skill na nakuha niya sa General Lizard. Hinahayaan siya nitong makausap ang lahat sa pamamagitan ng telepathy. Sinabihan niya silang sabay-sabay na putulin ang mga binti ng nagre-reincarnate na dragon kapag natapos na ang countdown.
Pag-abot ng 0, sabay-sabay na umatake ang bawat team sa mga binti nito. Bumagsak ang itlog sa lupa kaya nagkaroon ng pagkakataon si Lankars na pakawalan ang kanyang charged attack. Dahil sa perpektong teamwork nila, tuluyan nang bumagsak ang Wise Dragon. Matapos gamitin ang halos buong lakas niya, muntik nang bumagsak si Lankars. Inamin ng Guildmaster ng Golar na hindi nila matatalo ang dragon kung hindi sila nagtulungan lahat. Nang makumpirmang buhay pa ang lahat, ipinagdiwang ng grupo ang panalo nila laban sa Wise Dragon. Nanatiling kalmado ang adventurer na tumulong kay Ebert na bumali ng isa sa mga binti nito at pumunta para kunin ang magic stones ng Wise Dragon para sa malaking pabuya. Kadalasan, nag-iwan ng magic stones ang mga halimaw kapag namamatay pero wala siyang nakita. At nang mapagtanto niyang wala talaga, inatake siya ng palpak na reincarnation ng Wise Dragon. Nagsalita ang nilalang sa wikang pantao at sinabing hindi tatagal ang katawang ito, kaya kailangan nitong maghintay sa susunod na reincarnation. Pero bago yon, gusto muna nitong tapusin ang mga adventurer na nanggulo rito. Naramdaman ng Guildmaster ng Golar ang nakakakilabot na aura na nanggagaling sa halimaw. Habang binabalaan niya ang iba, lumapit sa kanila ang Wise Dragon na si Orpheus. Gulat na gulat ang lahat sa misyon sa nakakapanghilakbot na bagong anyo ng Wise Dragon. Mas lalo silang nagulat ng malinaw na nagsalita ng wikang pantao si Orpheus. Ipinaliwanag ni Lankars na ang mga True Dragon, ang pinakamataas sa uri ng mga dragon, ay mga nilalang na malapit sa mga Diyos at nakakaintindi ng salita ng tao. Diretsong kinausap sila ni Orpheus at sinabing may nararamdaman siyang nakakasuklam na dumi sa kanila, isang bagay na mukhang tao pero parang halimaw. Pagkatapos ay sinabi niyang aliwin siya sa pamamagitan ng panginginig sa takot. Ginamit ng babaeng nagprotekta kay Lankars kanina ang Dark Envelopment para tuluyang itago ang sarili niya. Biglang nagsimulang gumuho ang halimaw na nagpapakitang nabubulok na ang katawan nito. Inutusan ni Lankars ang lahat na umatake na. Wala na silang mas magandang pagkakataon, pero hindi na lahat sila ay may natitira pang lakas pagkatapos ng huling laban. Sinubukan ng adventurer na unang sumugod sa itlog na makatakas sa abot ng halimaw, pero isinara ni Orpheus ang labasan gamit ang telekinesis at sinabing kahit isang kamay lang, madali lang durugin ang ilang daga. Sumagot si Lankars ng may tapang na inaasahan mo mula sa kanya, at sabay-sabay na sumugod ang mga adventurer kay Orpheus. Hindi nagtagal at nakita nilang hindi tumatama ang mga atake nila. Napagtanto nilang nababasa ng halimaw ang bawat galaw nila. Sinabi ni Orpheus na nakakabagot pa rin sila at nag-utos na aliwin pa siya. Nang subukan nilang lumapit ulit, pinalipad niya sila palayo. Kinamusta ni Alicia si Rude at sinabi niyang ayos lang siya, pero naubos ng huling laban ang halos buong mana niya. Nang makitang nahihirapan ang lahat, nagpasya si Alicia na tapusin ito gamit ang kanyang trump card, ang Quintet of Spirits, at sinabihan si Rude na ipasa ang mensahe. Gamit ang telepathy, ipinaalam niya sa lahat ang ateking malapit na niyang gamitin. Kailangan niyang itiyempo nila ito at umiwas sa tamang pagkakataon, pero higit pa roon, gusto niya ang buong suporta nila. Matapos ipunin ang kanyang mahika, sinabihan ni Alicia ang lahat na lumayo. Agad na umatras ang mga adventurer, at binigyan siya ng malinaw na daan para pakawalan ang Quintet of Spirits. Pero kahit gaano pa ito kalakas, pumalpak ang atake, at tumayo ulit ang halimaw. Inamin ni Orpheus na naging pabaya siya, pagkatapos ay gumalaw para gumanti ng atake. Di nagtagal, hinampas niya si Lankars gamit ang kanyang buntot. Nagsimulang gumawa ng mga padalos-dalos na desisyon sa laban ang mga adventurer, isang malinaw na senyales na pagod na sila sa pakikipaglaban sa Wise Dragon. Kahit ang mayabang na si Ebert ay gumamit na ng mga madaling mabasang atake, at walang kahirap-hirap itong pinigilan ni Orpheus. Akala ni Ebert nasa blind spot na siya, pero pumalpak pa rin ito, at itinapon siya sa hukay. Tinawag ni Orpheus na nakakairita ang mga atake nila. Nang makitang muntik nang mamatay ang mga kaibigan niya, bumalik ang trauma ni Alicia noong nawala ang mga dati niyang kasama. Takot na takot siyang mangyari ulit ito, at nanigas siya sa kinatatayuan niya. Sinisi ni Alicia ang sarili niya sa pagiging walang kalaban-laban habang sinabi ng halimaw na papatayin siya nito, at gagawing panggatong para sa karunungan nito. Napagtanto ni Rude na hindi na sila mananalo, at ang tanging pag-asa na lang nila ay ang tumakas. Naisip niyang baka makatakas sila kung mapapatagal nila ang laban hanggang sa makarating sila sa teleport magic circle sa core ng labyrinth. Nang subukan niyang gamitin ang thread manipulation, walang nangyari. Masyado nang mababa ang mana niya. Alam niyang kung hindi niya ito mababawi, mamamatay silang lahat. Nang puntriyahin ni Orpheus si Alicia, nagpakawala ng Dragon Breath ang halimaw, pero hinarang ito ni Alicia sa tulong ni Sylphide. Sumugod din ang Guildmaster ng Golar gamit ang Flying Blade, pero pinigilan ito ng halimaw gamit ang mahika. Pagkatapos ay gumanti si Orpheus ng mga water bullet. Puno na ang mga adventurer sa dami ng skill na meron ito, at hindi pa tapos ang halimaw. Nagsimula itong mag-charge ng Void Strike ni Lankars, kaya nagulat ang lahat. Sumigaw ang Guildmaster ng Golar na pagkakataon na nila. Abala sa pagcha-charge ang halimaw, kaya hindi nito madepensahan ang sarili. Tinawag ni Alicia sina Ergiel at Wakian para protektahan ang iba, pagkatapos ay nilagyan niya ng Water Lightning ang espada ng Guildmaster.
Dahil sa boost na yon, sumugod ang Guildmaster, handang pabagsakin ang halimaw kahit anong mangyari. Pero mabilis niyang napagtanto na naglagay ng bitag si Orpheus, at huli na para mag-iba ng direksyon. Diretsong tinuhog ni Orpheus ang Guildmaster ng Golar. Sumugod si Ordiel para gumanti ng atake, pero wala itong nagawa. Maya-maya pa, nilamon din siya ni Orpheus. Labis na nadurog ang puso ni Alicia sa pagkawala ni Ordiel. Karaniwang itinatabi ang isang charge attack para sa mga kalaban na mas malakas kaysa sayo. Iniiwan mo kasing bukas ang sarili mo, pero malaking kapangyarihan ang kapalit nito. Mapang-asar na tinanong ni Orpheus si Alicia kung gusto nitong malaman kung bakit niya ginamit ang ganong kalakas na atake sa mga mahihinang daga. Sinabi niyang ginawa niya ito para lang makita ang kawalan ng pag-asa sa mga mukha ng mga adventurer. Pagkatapos ay lumapit si Orpheus, handang lasapin ang isang elf. Saktong paglapit, binangga ni Rude si Orpheus at inilayo ito kay Alicia. Gumana ang patagong atake. Napuruhan ni Rude ang mukha ng halimaw kaya lumuwa ang isang mata nito. Matapos matanggap ang malupit na atake, napagtanto ni Orpheus na kinain ni Rude ang eggshell niya at naging isang nilalang na hindi tao. May malay pa rin si Rude sa lahat ng nangyayari, pero hindi niya makontrol ang katawan niya. Sobrang daming mana ang umaagos sa kanya. Nang magsimulang mawalan siya ng kontrol, mabilis niyang hinila si Alicia sa ligtas na lugar. Na-curious si Orpheus na hindi pa tuluyang naging halimaw si Rude pagkatapos humigop ng ganoon karaming mana, pero binaliwala pa rin niya ito bilang hamak na nilalang. Bawat segundo, mas lalong nag-init si Rude. Pakiramdam niya, nawawala na ang sarili niya. Sinabihan siya ng babae mula sa subjugation team ni Lankars na magulo ang mana control niya at naglagay ng kamay sa likod niya gamit ang isang chantless spell para tumulong. Pagkatapos nun, tuluyan ng kumalma ang mana sa loob ni Rude. Inabot din niya kay Rude ang espada nito at sinabihang tapusin na ang mamamatay na butiki. Nagalit si Orpheus sa panunukso niya at sumugod kay Rude para patayin siya, pero huli na. Hiniwa siya ng malinis ni Rude sa gitna gamit ang isang atake. Agad siyang tumakbo sa mga kaibigan niya at sinubukang gamutin ang mga sugat nila. Ginamit niya ang thread control para isara ang mga malalalim na sugat, pero hindi ito gumana. Nagbabala ang babae na maliban sa kanilang dalawa, malubha ang kalagayan ng lahat, at kung hindi sila kikilos ng mabilis, halos imposible nang mailabas silang lahat. Nagtanong siya kung maghihintay sila ng restback o isa-isang bubuhatin ang mga tao pabalik sa bayan, pero malapit na ring bumagsak si Rude. Sa pilitang pinagalaw ng babae ang mana niya para palakasin siya saglit. Kahit naghihinalo na, sumumpa ang halimaw na hindi nito hahayaang makatakas sila ng ligtas. Isasama niya sila sa hukay. Nagsimulang gumuho ang labyrinth, patunay na si Orpheus ang nagsisilbing core nito. Sumigaw ang babae na kailangan nilang lumabas bago sila madaganan, pero sinunod ni Rude ang instinct niya at tumakbo sa walang malay na si Alicia. Nagising si Alicia sa tunog ng mga nahuhulog na bato. Pagdilat niya, sinabi sa kanya ni Rude na tinalo niya ang Wisdom Dragon, at ngayon ay kailangan nilang tumakas sa labyrinth. Inamin ni Alicia na ubos na ang mana niya at hindi makagalaw. Sinabihan niya itong iwanan na siya. Halos hindi ito maunawaan ni Rude. Iniisip niyang naubusan ito ng mana dahil masyado niya itong pinilit. Pilit siyang pinapatakbo ng isa pang babae, kundi ay malilibing silang lahat ng buhay. Pero sinabi ni Rude na hindi niya pwedeng iwan ang mga kaibigan niya. Umalis siya at sinabing iginagalang niya ito, pero hindi ang desisyon nito. Alam ni Rude kung gaano kasama ang sitwasyon. Sandali niyang inisip na tumakas kasama lang si Alicia. Pero inalis niya rin agad ito sa isip dahil hindi niya pwedeng pabayaan ang iba. Sa sobrang desperasyon, humanap siya ng paraan para mailigtas ang lahat. Habang nag-iisip siya, sinabihan siya ni Alicia na tumakbo na. Iyon ang gusto ng mga kasamahan nila. Ganoon din ang sinabi ni Lankars habang nag-aagaw buhay. Ipinaalala niya kay Rude na madalas namamatayan ng kasama ang mga adventurer. At kung ang mga pwede pang mabuhay ay hindi makaligtas, paano na lang ang dangal ng mga namatay? Binalaan siya ni Ebert na dumarami na ang mga halimaw na nagtitipon sa labyrinth. Susugurin na sana sila ng mga ito, pero sinabi ni Rude na wala siyang hahayaang mamatay. Paulit-ulit siyang pinapaalis ni Alicia, pero ayaw niya. Inilabas niya ang galit niya dahil lagi na lang siyang talunan na walang naililigtas. Buong buhay siyang minaliit at tinawag na miasma scavenger ng mga tao. Kaya napakalaking bagay noong tinanggap ni Alicia ang sikreto niya at isinama siya sa party nito. Ganoon din ang naging saya niya nang kilalanin siya ng guild bilang isang adventurer. Ngayon, nangangako siyang hindi niya iiwan ang mga kasamahang nagtiwala sa kanya. Puno ng adrenaline, naalala niya ang mga salita ng bayaning nagligtas sa nayon niya. Mga salitang nakaukit sa kanyang puso. Huwag na huwag kang susuko kahit gaano pa kahirap. Dahil doon, sumabak si Rude sa laban para iligtas ang buhay nilang lahat. Pero kalaunan ay napagtanto niyang sobrang dami talaga ng mga halimaw. Nang may makalapit, sinubukan ni Rude na umiwas, pero nasugatan pa rin siya. Pagkatapos ay kinagat ng isa sa mga pangit na halimaw kanina ang braso niya, kaya nawalan siya ng laban. Ginamit ni Rude ang self-cut at pinutol ang sarili niyang braso. At hindi lang iyon ang espesyal na skill niya. Inactivate niya ang regeneration at pinatubo ulit ang kanyang braso. Pagkatapos ay sinugod niya ang halimaw at itinarak ang isinumpang espada niyang si Graham sa katawan nito.
Habang nakabaon pa rin ang espada sa tiyan nito, pinakawalan niya ang Wrap Lightning na inakalang papatay dito, pero halos hindi man lang nasaktan ang mga halimaw. Ang mas malala pa, gumanti ang halimaw na sumalo ng buong Wrap Lightning at tumalsik si Rude. May sumalo sa kanya bago siya bumagsak sa lupa, kahit hindi niya napagtanto na yon ang mismong bayani na nagligtas sa kanya at sanayon niya noon. Sinabihan ng bayani si Rude na sapat na ang ginawa niya at hindi na siya dapat mag-alala pa.